Mateo, ang henyo. Credit to the author. M861 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ba ay isang kulumpo ng mga kulisap na lumalamon ng puso? Ang tingin ni Jepoy ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Napapaligiran na sila ng mga heart-devouring bugs. Kahit ang mga immortal ay hindi rin maaaring lumipad palabas. Sanay na rin si Mozen na makakita ng mga malalaking palabas. Ngunit sa oras na ito, hindi mapigilan ng kanyang anit ang pangangilig. Sa dami ng heart-devouring bog swarm, kahit 3 ang ulo at 6 na braso niya, wala rin siyang paraan para itaboy ang mga iyon. Nakatutok ang tingin ni Mateo sa heart-devouring bog swarm, ngunit biglang may naramdamang yamakap sa kanyang binti. Yumuko siya para tingnan, at nakita niya ang batang babaeng si Marlon. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Marlon, natatakot ka ba?" Umiling si Marlon nang may pagpapakyut at sinabing, dahil nandito si Kuya Mateo, hindi natatakot si Marlon. Mabuting babae. Marahang hinaplos ni Mateo maliit na ulo ni Marlon at may pag-aalangan na sinabi. Hindi ako naniniwala na kayang kainin tayo ng isang kayeg ng maliliit na kulisap. Magkapatid, mag-organisa kayo at lipulin ninyo ang grupong ito ng mga sumpa na kulisap para sa akin. Galit na sigaw ni Mozen. Ang mga martial artist ng si Green Mercenary Group ay pawang mga veterano ng 100 labanan. Nang maranasan ang pinakaunang takot, mabilis silang kumalma. Kung haharapin ang napakaraming kumpol ng mga insekto, natural lang na ang epekto ng mga array formation ang pinakamaganda. Kung hindi, ang makonvict ng hiwalay ng mga insektong ito at marock ng isa-isa ay magiging kakilakilabot. Walang balak tumigil si Mateo. Kung talagang kayang harapin ni Mozen ang mga heart-devouring bug na ito, natural na hindi na siya gagawa ng aksyon muli. Malinaw na pamilyar ang Green Sea Mercenary Group sa mga array formation. Gamit lamang ang ilang paghinga ng oras, nabuo na ang array formation. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Mateo at nagsimulang tumingin sa Green Sea Mercenary Group na ito sa ibang paraan. Ang hanay ng hanay na ito ay tinatawag na Spirit Profound Unity Formation. Matapos mabuo ang hanay, isang uri ng pantastikong resonansya ang mabubuo sa pagitan ng mga martial artist, at hahayaan ang bawat isa sa kanilang mga lakas na lumago ng malaki mula roon. Bukod pa rito, ang grupo ng mga martial artist ay maaaring magtulungan upang maglatag ng isang enchantment na nagpapahintulot sa kapangyarihan ng hanay na lumago ng malaki. Nagmasid sandali si Mateo. Habang inihahanda ang hanay ng mga tauhan, kahit na gusto pa itong basahin ng mga martial artist ng Faceless Realm, kailangan pa rin nilang maglaan ng malaking pagsisikap. Hindi nakapagtataka na ang Green Sea Mercenary Group ay tinawag na pinakamalakas sa Stardom City. Mukhang may dahilan naman ito. Tunay nga, nang gumana ang enchantment, agad nitong inihiwalay ang mga heart-devouring bugs sa labas. Parang mga gamo-gamo na sumalpok sa apoy ang napakaraming mga kulisap na lumalamon ng puso. Ngunit nang mahawakan nila ang engkanto, isang malaking kayeg ang napatay ng isang nakasisilaw na liwanag. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay bumalik sa dati ang tibok ng puso ni Jepoy. Huminga siya ng malalim at pinuri, tunay ngang kahanga-hanga si Kuya Lantern. Sulit na sulit ang pagkuha sa Green Sea Mercenary Group dito sa biyaheng ito. Ipinagmamalaki rin ni Mozen ang kanyang sarili at sinabing, hehe, hindi na kailangang sabihin pa. Para makarating sa kasalukuyan nating estado ang ating Green Sea Mercenary Group, paano tayo walang anumang sukdulang kakayahan? Sa atin, ang grupong ito ng magkakapatid, wala rin itong silbi kahit gaano pa karami ang mga sumpa na ito. Ang lakas ng Spirit Profound Unity Formation ay pambihira. Mabilis nitong napatay ang napakaraming heart-devouring bugs. Pero napakarami ng mga insektong ito. Hindi ito tuluyang mapatay. Ang mga kulisap na ito ay malinaw na hindi rin matapang at walang takot na humarap sa kamatayan. Nang makitang hindi nila kayang lagpasan ang enchantment, mabilis nilang itinigil ang mga pag-atake at nagsimulang umikot sa labas ng enchantment. Bigla, tila nakaranas ng kung anong uri ng estimulasyon ang mga kulisap na iyon at nagsimula ng magkagat sa isa't isa. Nang makita ng mga martial artist ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamangha. Haha, ang mga kulisap na ito ay talagang mababangga sa kalikasan.
Hindi nila kayang labagin ang ating engkanto, nagsimula na silang magpatayan. May nagsabi ng may pangungutya. Nang magsimulang kumain ang mga kulisap na ito, hindi sila nagpakita ng kahit kaunting awa sa kanilang mga kasama. Di nagtagal, isang malaking kawin ng mga kuliglig na lumalamon ng puso ang namatay sa ilalim ng pagnguya ng sarili nilang mga kasama. Pero nang makita ni Mateo ang palabas na ito, naging malungkot ang kanyang mga mata. Lahat kayo, huwag kayong mag-alala. Ang pag-aaway ng mga heart-devouring bugs na ito ay hindi likas na kalupitan, kundi dahil may kumokontrol sa kanila para mag-evolve. Ang mga heart-devouring bugs ay hindi kayang maganyong tao, ngunit kayang mag-evolve sa pamamagitan ng paglamon sa kanilang mga kasama. Kasabay ng pagtaas ng rango, ang kanilang resistensya sa essence energy ay tataas din ng malaki. Sabi ni Mateo sa seryosong boses. Parang isang malas si Mateo. Pagkatapos niyang magpaliwanag, pagkatapos lamunin ng mga heart-devouring bugs ang marami sa kanilang mga kasama, biglang lumakas ng husto ang kanilang lakas. Dahil dito, nabawasan ng malaki ang bilang ng mga heart-devouring bugs, ngunit tumaas ng malaki ang kalidad. Nagbago ang ekspresyon ni Mozen, at sinabi niya, mag-ingat kayo, aatake sila. Patayin ninyo sila. Sa pagkakataong ito, ang mga heart-devouring bugs na nagkaroon ng malaking pagbuti sa lakas nakabawi ng may panibagong pagsisikap matapos ang isang pagkabigo. Walang itinanggi ang Green Sea Mercenary Group na kontrolin ang enchantment, walang habas na binomba ang mga heart-devouring bugs. Gayunpaman, ang mga katawan ng mga heart-devouring bugs na iyon ay bahagyang umuga at bumagsak ng direkta sa ibabaw ng enchantment. Hihi, hihi, hihi. Sinimula na talagang lumunin ng mga heart-devouring bugs ang enerhiya ng asensya na ginamit para ihanda ang enchantment. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mozen at Jepoy. Hindi ba't masyadong kakilakilabot ang mga heart-devouring bugs na ito? Hihi, hihi, hihi. Parami ng parami ang mga kumakain ng puso na sumalampak sa engkanto. Mabilis na naging itim na kalangitan ang engkanto. Tumutulo ang pawi sa mukha ni Mozen dahil sa kaba. Gusto niyang alisin ang hanay ng mga tao, ngunit ang pag-alis sa hanay ng mga tao sa oras na ito ay hindi naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Boom! Sa oras na ito, parang nagliwanag ang buong mundo. Isang nagliliyab na apoy ang nagsimulang magliyab sa enchantment. Ugong, ugong. Sa oras na ito, halos lahat ng mga heart-devouring bugs ay nagtipon sa enchantment. Ang apoy na ito ay biglang nagliyab, na sinunog lahat ng mga heart-devouring bugs ng sabay-sabay. Mahinang sumigaw ang mga heart-devouring bugs, na nagpanginig sa mga tao sa takot nang marinig nila ito. Ang apoy na ito ay napakalakas, tila isang uod na naninira ng buto. Kahit gaano pa man magpumiglas ang mga kuto na lumalamon ng puso, hindi sila makawala. Sa wakas, sila ay naging abo. Kahit na matagumpay nang nag-ebolusyon ang mga heart-devouring bugs na iyon, sa ilalim ng apoy na ito, wala pa rin silang kahit kaunting lakas para lumaban. Natulala sina Mozen at Jepoy habang pinapanood ang eksenang ito, parehong medyo wala sa ayos. Ang liwanag ng apoy ay sumilay sa kanilang mga mukha, naglalabas ng liwanag, at niyanig ang mga tao hanggang sa kaibuturan. Kay Kuya Lantern, ang apoy ba na ito ay kagagawa ng inyong grupo ng mga mersenaryo? Dahan daw ang tanong ni Jepoy. Natigilan si Mozen, pagkatapos ay agad na tumawa ng malakas habang sinasabing, hahaha. Oo naman. Ngayon lang, sinasadya kong magpakita ng kahinaan sa kalaban. Para lang maakit silang lahat para tipunin sila ng sabay-sabay. Kumusta, owner yan? Madaanan pa ba ang apoy na ito? Tumango si Jepoy nang walang emosyon at bamaantong hininga ng may papuri, tunay ngang kahanga-hanga si Kuya Lantern. Kung makakabalik tayo ng ligtas mula sa paglalakbay na ito, ang gantimpala ng inyong grupo ng mga mersenaryo ay magdaragdag pa ng 30%. Bagamat hindi alam ni Mozen kung ano ang nangyayari, ang resultang ito ay eksakto kung kailan niya gusto. Ang nakakagulat na sunog na ito ay direktang nagpataas ng kanilang sweldo ng 30%. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang ngumiti lamang si Mateo at walang balak na humakbang papalapit para angkinan ang papuri. Kanina, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga salitang nakakalaso ng puso. Sinamantala niya ang katotohanang hindi sila nakikinig at tahimik na inilagay ang cleansing sandal sacred flame sa hanay ng mga sundalo.
Paano kaya makakayanan ng isang tier 7 cleansing sandal sacred flame ang mga heart devouring bugs na ito? Dahil dito, direktang nasunog ito hanggang sa wala nang natira. Ibig sabihin, si Mateo lang ang makakagawa nito nang hindi rin nakakakuha ng atensyon. Pamilyar na pamilyar siya sa Spirit Profound Unity Formation na ito. Kahit na ito ang unang beses niyang nakipagtulungan sa mga martial artist na ito, maayos naman ang lahat. Kahit si Mozen ay hindi ito napansin. Huwag kang masyadong matuwa ng maaga. Ang mga heart devouring bug na ito ay dapat kontrolin ng isang tao. Kung susunugin mo sila gamit ito, malamang na darating ang salarin, babala ni Mateo. Note, ang pamagat ng kabanata ay pagsunog ng mga kampo na nag-uugnay. Ito ay isang pagtukoy sa isang labanan noong panahon ng Tatlong Kaharian, kung saan ang mga sundalo ay nagtakbuhan upang magsunog kahit saan, na nagdulot ng kaguluhan. 862. Hindi pa nawawala ang boses ni Mateo nang may lumitaw na isang lalaki sa paningin ng lahat. Mapait na ngiti ang sinabi ni Jepoy, Master Crosswell, pwede bang huwag na lang tayong magsabi? Kung patuloy kang magsasalita, baka may mapukok ang kakaibang gulo. Bamulong din si Mozen, Master Crosswell, pwede ba tayong manahimik muna? Ano man ang sabihin mo, magkakatotoo ang lahat. Sa ganitong bilis, makakalimutan na natin ang pagpunta sa lugar na iyon habang buhay. Natigilan si Mateo. Saka lang din siya nakabawi at nahihiyang nagsalita, Huho, titigil na ako sa pagsalita. Simula nang lumitaw ang kalaban, tila lahat ng direksyon ng balak ay plinano ni Mateo. At siya ay naging isang manghuhula. Ano man ang sabihin niya, lahat ay nagkatotoo. Malinaw na alam na ito ni Jepoy at Mozen at hindi nila mapigil ang magreklamo kay Mateo. Natural lang na hindi nila alam na kung hindi dahil kay Mateo, wala na sana silang buhay para magreklamo rito. Ang lalaking ito na biglang sumulpat ay may mapanglo at walang awang mga titig. Mayroon pang ang peklat ng kutsilyo sa kanyang mukha. Isang tingin pa lang ay halata na hindi siya mabuting tao. Ngunit ang lalaking ito ay isa lamang ikawalong antas ng langit na kaliwanagan sa kaharian. Dahil dito, mas naging panatag si Mozen at ang iba pa. Laban sa isang ikawalong antas ng kaliwanagan sa langit, tiniyak ni Mozen na hindi siya matatalo kan-inuman. Bukod dito, sa kanyang pananaw, ang lalaking ito ay dapat na mas makapangyarihan sa pagkontrol ng mga kulisap. Hindi dapat maging malakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Para manggahas na sunugin lahat ng aking Blood Saber Tansy, Heart Devouring Bugs hanggang mamatay, handa na ba kayong lahat para sa isang pagtutuos? Sabi ng lalaking may peklat sa malamig na boses. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mozen at Jepoy. Ikaw ang Blood Saber Tansy na pumatay sa buong pamilya Zhang ng Stardom City 10 taon na ang nakalilipas. Labis na namangha si Mozen. Hindi natural na humigpit ang kamay niyang nakahawak sa espada. Malinaw na ang mabangis na pangalan ng Blood Saber na si Tansy ay nagdulot ng takot kay Mozen. Labis na na-curious si Mateo nang makita niya ang sitwasyon. Mukhang wala namang kinatatakutan si Mozen. Sa totoo lang, takot na takot siya sa lalaking may pilat sa harap niya. Kahanga-hanga ba ang lalaking may peklat na ito? Tanong ni Mateo sa martial artist ng isang Green Sea Mercenary Group. Hindi rin maganda ang ekspresyon ng taong iyon. Sinabi niya sa seryosong boses, 10 taon na ang nakalilipas, si Blood Saber Tansy ay nasa 6th level Heaven Enlightenment pa lamang, ngunit pinatay niya ang buong Zhang family ng Stardom City na may mahigit 200 katao. Kailangang malaman ng isa na ang Zhang family ay isang dakilang pamilya na walang kapantay sa Stardom City. Ang 9th level Heaven Enlightenment Realms pa lamang ay umaabot na sa 2 tao. Mayroon pang ilang tao sa 8th level Heaven Enlightenment Realm. Pinatay silang lahat ni Tansy gamit lamang ang kanyang lakas. Masasabi mo bang kahanga-hanga iyon o hindi? Akala pa nga ng martial artist na iyon ay magugulat ng husto si Mateo pagkatapos marinig iyon. Sino ang mag-aakala na basta na lang si Mateo, tapos wala nang kasunod na balita? Dapat sana'y naunawaan ni Tansy na ito ang isang tunay at sukdulang layunin, kaya naman siya magiging napakalakas. Ngayong 10 taon na ang lumipas, si Tansy ay nakapag-cultivate na sa ikawalong antas ng langit na kaliwanagan, ang kanyang lakas ay tiyak na aabot sa mga bagong taas. Kung makakapareha si Mozen, talagang magiging mahirap ito.
Ang mga tunay na layunin ay hindi kayang intindihin ni Newman. Bagamat malakas si Mosen, medyo malayo pa rin siya sa pag-unawa sa isang tunay na layunin. Dahil nasa iisang cultivation realm si Mosen, hindi talaga siya ang katapat ni Tansy. Pero ang pagkakita rito ni Tansy ay nagbigay din ng direktang pagkaunawa kay Mateo sa lakas ng mga martial artist ng Chaotic Devil Sea. Ang lugar na ito ay nasa hangganan lamang ng Chaotic Devil Sea, at mayroon ng eksperto tulad ni Tansy. Sa pagpapatuloy pa, maaaring makasalubong niya ang ilang kakilakilabot na karakter. Hey! Mukhang hindi pa rin mahina ang pangalan ko, Tansy. Dahil alam nyo na ang pangalan ko, dapat alam nyo na hindi ako nag-iiwan ng mga nakaligtas, di ba? Kayo na ba mismo ang gumagawa ng aksyon, o hinahayaan nyo na lang akong gawin yun? Malamig na ngiti ni Tansy. Nagbago ang ekspresyon ni Mosen, at sinabi niya, hindi namin kailanman pinukaw ang iyong kagalang-galang na sarili. Ang iyong kagalang-galang na sarili ang nagkusa na kontrolin ang mga heart-devouring bugs para salakayin ang aming mga karaban ng kalakalan. Bakit kailangan pang maging mapang-api? Ang ibig mong sabihin ay ang aking mga heart-devouring bugs ay namatay ng walang kabuluhan ng ganoon lang. Para lang maaligan ang mga heart-devouring bugs na ito, gumastos ng malaki ang tan na ito, halos pinatay ang lahat ng tao sa lugar na ito. Ngayon, sinunog nyo pa rin sila hanggang sa mamatay. Maaari kayang ayaw pa rin ninyong makialam dito. Malamig na sabi ni Tansy. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Mosen, at sinabi niya, ito. Ang lahat ng puwersa ng lugar na ito ay napatay ninyo. Nagtataka pa rin si Mosen. Noong una, habang naglalakad papunta sa lugar na ito, dapat ay matagal nang may mga taong tumatalon palabas. Ngunit sa daan, hindi pangkaraniwang mapayapa ito. Ano? Baka gusto mo pa ring maghayganti para sa kanila. Sige, tama na ang mga kalokohan na sinabi mo. Papaalisin na kita ngayon din. Agad na kumilos si Tansy at hindi talaga nagatubili. Papasok sa forma sayon. Alam ni Mosen na hindi siya makakalaban. Kasabay ng isang malakas na sigaw, agad na nabuo ang Spirit Profound Unity Formation. Boom! Isang kulay dugong liwanag ng saber ang tumama sa malaking hanay at tinamaan ang enchantment hanggang sa ito ay nanginag. Maging si Mosen at ang iba pa ay natigilan. Ito. Paano naging ganito kalakas? Namutla si Mosen sa takot habang sinasabi niya. Ngayon lang, ang suntok na iyon ay halos katumbas na ng pagtalo ni Tansy sa kanilang buong Green Sea Mercenary Group gamit lamang ang kanyang lakas. Ang ganitong uri ng lakas ay sadyang hindi kayang isipin ni Newman. Sa ikawalong antas ng kaharian ng kaliwanagan sa langit lamang, ang pagkakaiba sa pagitan ni Mosen at Tansy ay talagang napakalaki. Bahagyang nagulat din si Tansy nang makitang hindi siya nagtagumpay sa isang suntok at sinabing, hindi ko talaga masabi na ang maliit ninyong grupo ng mga mersenaryo ay may kaunting kakayahan pa rin. Pero sa susunod na pag-atake, kailangan ninyong mag-ingat. Medyo nagulat lang, iyon lang. Gaano man kalakas ang Spirit Profound Unity Formation na ito, hindi rin niya ito pinansin, ni Tansy. Kuya Lantern, ito. Ano ang dapat nating gawin? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jepoy habang sinasabi niya ito. Ang ekspresyon ni Mosen ay sukdulan ang pangit. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, wala nang ibang pagpipilian. Ang bangis na pangalan nitong si Tansy ay bantog. Wala pang nakaligtas sa ilalim ng kanyang mga kamay. Kung gusto mong mabuhay, lahat ay maaari lang nating itaya sa isang itsa. Hahaha. Itaya lahat sa isang itsa lang. Mukhang matagal na kayong hindi pa nakakapunta sa Chaotic Devil Sea. Hindi nyo talaga alam na itong si Tan ay nasa ranggo na sa pinakabagong issue ng Earth Carnage Proclamation. Natatawang sabi ni Tansy. Parang may narinig si Tansy na katawa-tawa. Tumawa siya, pero hindi matawa ang iba. Bahagya ring nagpakita si Mateo ng gulat na tingin. Ang reputasyon ng Earth Carnage Proclamation, natural lang na narinig na niya noon. Ang listahang ito ay inilathala ng sangay ng Heaven Secret Tower sa Chaotic Devil Sea. Isang isyu kada kalahating taon, hinati sa langit at lupa, 2 proklamasyon. Ang naitala sa Heaven Carnage Proclamation ay pawang mga martial artist ng Faceless Realm. Ang naitala naman sa Earth Carnage Proclamation ay pawang mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. Ang sinumang martial artist na mapasama sa listahan ay mga taong may napakalakas na husay sa pakikipaglaban sa parehong larangan.
Kung haharapin ng mga eksperto sa parehong larangan, halos puro bigla ang pagpatay lang ang mangyayari. Ipinagmamalaki ng bawat martial artist sa Chaotic Devil Sea ang kanilang kakayahang makapasok sa dual proclamations ng langit at lupa. Gaya ng sinabi ni Tanzi, kalahating taon nang hindi nakapasok si Mozen sa Chaotic Devil Sea at walang kaalam-alam na si Tanzi ay talagang nakapasok sa Earth Carnage Proclamation sa loob ng kalahating taon na ito. Sa harap ng isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation, paanong naiisip pa rin ni Mozen na swertehin sila? Higit sa lahat, itong si Tanzi ay mapanggulo at walang awa, na talagang hindi nagbibigay ng daan palabas sa mga tao. Kahit na magmakaawa pa sila sa kanya, hindi rin niya kayang palayain ang grupong ito. Hindi nakapagtataka na naglaho ang mga karaban ng kalakalan na iyon, nakakagulat. Sa kabila ng isang dakilang masamang bituin, paano pa sila magkakaroon ng posibilidad na mabuhay? Sa pagkakataong ito, hindi nasusuntok itong si Tan. Kailangan niyong ilabas ang lahat ng lakas ninyo. Dinilaan ni Tanzi ang kanyang mga labi, na nagpapakita ng malupit na ekspresyon. Malinaw na ang susunod na pag-atake ay isang suntok na parang kidlat. 863. Mga kapatid. Taas-baba kayo. Hindi madaling pakisamahan ang lalaking ito. Sabi ni Mozen nang may seryosong mukha. Ang eksperto sa Earth Carnage Proclamation, gaano man nila siya kaseryoso, ay hindi sumusobra. Kung wala siyang Spirit Profound Unity Formation na tutulong sa kanya, tiyak na tatalikod at tatakbo siya ngayon din. Siyempre, ibang usapan na kung makakatakas ba siya o hindi. Natural na alam din ng mga miyembro ng Green Sea Mercenary Group ang ibig sabihin ng Earth Carnage Proclamation. Bawat isa ay naglakas loob ng 120% para harapin ang parang kidlat na suntok ni Tanzi. Sa isang iglap, ang kaakit-akit ay nagliwanag ng isang napakagandang kariktan. Ang kapangyarihan nito ay tila mas dakila pa kaysa dati. Walang pakialam na tiningnan ni Tanzi ang mga kilos ni Mozen at mga kasama at hindi rin siya nababahala. Medyo interesante ang array formation na ito. Pero, gusto mo ba akong harapin ng ganito lang? Tumawa ng malamig si Tanzi. Isang maikling maliit na sable na kulay dugo ang lumitaw sa kanyang kamay. Dugo. Buwan. Hiwa. Salita por salita ang sinabi ni Tanzi. Isang nakakakilabot na liwanag ng saber na kulay dugo na kalahating buwan ang Samaire sa malaking hanay. Walang kapantay ang seryosong ekspresyon ni Mozen. Ibinuhos niya ang lahat ng enerhiya ng kanyang katawan sa hanay ng mga sundalo nang walang anumang pinipigilan. Ang aura ng galaw ni Tanzi ay ibang-iba sa dating hiwa. Ang kapangyarihan ay mas malakas ng ilang beses. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Spirit Profound Unity Formation na ito, malamang na hindi niya kayang tiisin ang galaw na ito. Pero sa sandaling ito, wala na rin siyang ibang pagpipilian. Ang tanging magagawa niya ay harapin ang kalaban gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa oras na ito, muling sumiklab ang Spirit Profound Unity Formation na may mga sinag ng makinang na liwanag. Isang agos ng marahas na apoy ang muling bumulwak, bumangga sa liwanag ng saber ni Tanzi. Pantay na tugma. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Mozen ang eksenang ito sa harap niya. Hinaranggan pala nila ang liwanag ng espada ni Tanzi. Wow! Malaki! Biglang sumigaw si Marlon, halatang tuwang-tuwa. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita nang makita niyang bahagyang umiling si Mateo, na nagpapahiwatig na huwag magsalita. Napakatalino ng batang babae, at dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Marlon, ito ang ating munting sikreto. Huwag mong sabihin sa iba, ha, sabi ni Mateo. Tumango ang batang babae nang may pananibik, na parang may itinatago siyang isang nakakabighaning sikreto, labis na nasisiyahan sa sarili. Hindi napansin ng ibang tao ang mga kilos ni Mateo. Tanging si Marlon lang, ang batang babaeng ito, ang nakapansin nito. Hindi alam ni Jepoy ang ibig sabihin nito at malakas na sumigaw, Marlon, anong pinagkakaguluhan mo rito? Dali, bumalik ka na sa karwahe. Napaawang ang bibig ng dalaga at mabilis na tumakbo palayo. Pagkaalis ni Marlon, bumantong hininga si Jepoy at sinabi kay Mozen, tunay ngang kahanga-hanga si Kuya Lantern. Kahit ang isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation ay walang kapangyarihan laban dito. Haha. Napakagaling mong eksperto sa Earth Carnage Proclamation. Sa tingin ko wala nang iba pa rito.
Sabi ni Mozen sabay tawa ng malakas. Anong nangyayari ngayon? Maaari kayang hindi normal ang performance ko at mas lalo kong napataas ang lakas ng array formation. Palihim na naisip ni Mozen sa sarili. Masasabi pa ring nagkataon lang ang isang pagkakataon. Kahit na 2 beses man itong magkasunod, hindi niya namamalayan na siya pala ang nakalusot. Siya ang core ng buong array formation. Siya lang ang makakapagpakawalan ng ganito kabilis at kabangges na atake. Walang kapantay ang lungkot sa ekspresyon ni Tansy. Hindi niya inaasahan na ang pangit na pormasayo ng hanay na ito ay makakaharang sa kanyang atake. Lalo na iyong flame attack na biglang lumitaw ngayon lang. Ang proseso mula simula hanggang katapusan ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Halos kapantay ito ng kanyang Blood Moon Slash. Ngunit hindi siya naniniwala na ang isang maliit na grupo ng mga mersenaryo ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang makipaglaban sa kanya. Kung talagang may ganitong lakas ang kabilang panig, ang hiwa na iyon kanina ay hindi talaga magkakaroon ng ganoong epekto. Sa mga taong ito, dapat mayroong isang eksperto. Ayaw lang talagang ilantad ng taong ito ang sarili niya, kaya ginamit niya ang kamay ni Mozen para harapin ito. Mukhang kanina, itong taong ito rin ang kumikilos. Ganoon nito nasunog ang mga heart-devouring bugs na pinaghirapan niyang linisin ng isang beses lang. Tumingin si Tansy kay Mozen at sinabing may malamig na ngiti, base lang sa mga basurang tulad mo, babagay ka rin bang maging kalaban ko? Walang takot na sinabi ni Mozen, alam niyang may masasandalan siya, hey, ang grupo natin na parang mersenaryo ay hindi kailanman nagtaguyod ng individual na lakas. Lahat ng taong sama-samang lumalampas sa mahihirap na balakid, tagumpay yan. Kahit hindi ako ang katapat mo, wala ka ring magagawa sa amin. Makapangyarihan ang pinuno. Kami ang pinakamalakas. Pinuno, mahal ka namin. Hahaha. Ang mga salita ni Mozen ay lubos na nagpalakas ng loob ng buong grupo ng mga mersenaryo. Kahit na walang katuturan, ang mga miyembrong ito ay punong-puno rin ng kumpiyansa sa oras na ito. Ang takot sa isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation na dati ay naglaho na sa ere sa ngayon. Ang isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation na kabilang sa mga alamat ay tila hindi imposibleng talunin. Lihim na natawa si Mateo sa kanyang puso. Alam na alam talaga ng lalaking ito kung paano samantalahin ang pagkakataon para makuha ang puso ng mga tao. Pero para magawang linangin ng Green Sea Mercenary Group ang Spirit Profound Unity Formation sa ganitong antas, ang Mozen na ito ay talagang hindi isang simpleng tao. Kung hindi dahil sa pakikipagtagpo sa isang ekspertong tulad ni Tansy, hindi dapat maging malaking problema para kay Mozen ang paglabas-masok sa mga hangganan ng Chaotic Devil Sea. Nagalit si Tansy hanggang sa umitim ang kanyang mukha. Ang peklat sa kanyang mukha ay lalong lumitaw na mabangis. Ngunit hindi nagreklamo si Tansy tungkol sa kahit ano. Sa magulong dagat ng demonyo, sa ganitong uri ng lugar, lakas lamang ang tanging pinag-uusapan. Wala siyang magagawa sa mersenaryong grupong ito. Hindi rin nakatulong ang pagsasabi ng kahit anong malaking usapan. Dama ko ang tingin niya sa mga mukha ng lahat ng nasa grupo ng mga mersenaryo, gustong hanapin ang nakatagong ekspertong iyon. Nang dama ko ang tingin niya kay Mateo, sandaling tumigil ito. Ang maraming taon ng paghihintay sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagpabuti ng malaki sa kanyang lakas. Naging matalas din ang kanyang pananaw. Nang unang makita ni Tansy si Mateo, naramdaman niyang kakaiba si Mateo sa lahat. Ngunit di nagtagal, itinanggi niya mismo ang kanyang iniisip. Masyadong mababa ang cultivation realm ni Mateo, at napakabata pa niya. Imposibleng maging ang nakatagong ekspertong iyon. Pero bukod kay Mateo, wala na siyang ibang nakitang kaina-hinalang tao. Anong tinitingnan mo? Nakikipaglaban ka ba o hindi? Kung hindi ka nakikipaglaban, kailangan pa rin nating bilasan ang ating paglalakbay. Mayabang na sabi ni Mozen. Sumulyap si Tansy kay Mozen at malamig na sumangot, ituring ninyong mapalad kayo ngayon. Ipagdasal ninyo na hindi kayo mapunta sa aking mga kamay. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Tansy, at naglaho ito sa paningin ng lahat. Hahaha. Isang eksperto ng Earth Carnage Proclamation ang ipinadala ng ating Green Sea Mercenary Group.
Sa pagbabalik natin sa Stardom City sa pagkakataong ito, malamang na magiging transcendent ang katayuan ng ating Green Sea Mercenary Group. Sabi ni Mozen sabay tawa ng malakas. Pinagsalikop din ni Jepoy ang kanyang mga kamay at binati ito, binabati kita, Kuya Lantern. Para maitaboy ni Kuya Lantern ang isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation, ang Green Sea Mercenary Group ay karapat-dapat na maging numero unong grupo ng mga mersenaryo sa Stardom City. Mula ngayon, wala nang iba pang makakalampas. Haha, hindi mahalaga yan. Sa pagkakataong ito, lahat ay salamat pa rin kay owner yan. Kung hindi dahil sa pagkuha mo sa amin sa pagkakataong ito, hindi sana kami magkakaroon ng ganitong pagkakataon, si Mozen ay hindi kapani-pani walang masigla at masigasig sa oras na ito. Ang eksperto ng Earth Carnage Proclamation. Para sa kanila, maalamat silang lahat. Kailangang malaman ng isa na sa isang lugar na kasing laki ng Chaotic Devil Sea, ilang milyong eksperto sa Heaven Enlightenment Realm ang mayroon. Pero ang Earth Carnage Proclamation ay nakapagtala lamang ng 500 katao. Ang 500 taong ito ang pinakamakapangyarihan sa mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. May mga bali-balitang hindi naman mahirap ang pagtawid ng mga eksperto sa Earth Carnage Proclamation sa mga kaharian para talunin ang mga ordinaryong Faceless Realm. Mula rito, masasabi kung gaano kalakas ang kalakasan ng mga eksperto sa Earth Carnage Proclamation. Para mapalayas ang isang ekspertong tulad niya, sapat na para maging sikat ang Green Sea Mercenary Group sa buong mundo. Iyon. Hindi naman sa gusto kong magbuhos ng malamig na tubig, malamang sa taong iyon. Nasabi na ni Mateo nang nasa kalagitnaan na siya ng pagsasalita. Pinigilan siya ni Jepoy. 864. Master Crosswell, huwag ka nang gumawa ng anumang banal na propesya. Napuno ng takot si Jepoy pagkatapos ng insidente. Nang magsalita si Mateo ngayon lang, agad itong nagbigay sa lahat ng matinding takot. Kahit ano pa ang sabihin mo, mangyayari iyon. Kung patuloy na magsasalita ang malauwak na bibig ni Mateo, mag-aalala pa sila kung makakaakit ba ito ng isang makapangyarihang deity realm. Kumurap si Mateo ng 2 beses, pahiwatig na hindi na siya magsasalita. Saka lang nakahinga ng maluwag si Jepoy at binitawan ang kamay niya. Sinabi ni Mateo ng may inosenteng mukha, medyo nagbabala lang ako sa inyo dahil sa mabuting kalooban. Kailangan ba? Kailangan. Sigaw ni na Jepoy at Mozen sa iisang boses. Tinakot si Tanzi, at sa wakas ay muling naglakbay ang grupo. Ang mga eksperto sa rehiyong ito ay halos pinatay lahat ni Tanzi. Sa paglipas ng panahon, naging mas relax ang sitwasyon. Wala ni isang taong nanggugulo. At salamat sa hindi paglabas ng huling pangungusap ni Mateo sa kanyang bibig, hindi rin pala talaga naghahanap ng gulo si Tanzi. Ngunit sa kanyang paglalakbay, pinanatili ni Mozen ang kanyang sigla ng 120% upang tumugon sa pananambang ni Tanzi. Kahit hindi pa tapos ang mga sinabi ni Mateo, isinapuso pa rin niya ito. Sa pakikitungo kay Tanzi, ang ganitong klaseng eksperto, hindi rin siya nang ahas na kumalma. Kung walang Spirit Profound Unity Formation, tiyak na agad siyang mapapatay ng walang kahirap-hirap. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, hindi na muling nagpakita si Tanzi. Sa totoo lang, hindi naman talaga hindi lumilitaw si Tanzi noon. Palagi siyang sumusunod malapit sa mga karaban ng kalakalan. May isang pagkakataon pa nga na gusto niyang palihim na umatake. Ngunit sa bawat palihim na pag-atake, palagi siyang tinatakot ng isang bahagyang mahahalatang banal na pandama. Hindi maitago ang kanyang mga kilos mula sa mga mata at tainga ni Mateo. Binalaan lamang siya ni Mateo na huwag kumilos ng padalos-dalos ng walang maingat na pag-iisip ng may banal na pangunawa. Noon lang nakumpirma ni Tanzi na mayroong talagang eksperto na ang lakas ay mas mataas sa kanya sa loob ng mga karaban ng kalakalan na ito. Ayaw ibunyag ng kabilang panig ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naman ginagamit niya ang ganitong paraan para bigyan siya ng babala. Kung wala talaga siyang kakayahang magpahalaga sa mga pabor, malamang nagagawa talaga ng hakbang ang kabilang panig para pumatay. Pumatay si Tanzi ng mga tao na parang mga langaw, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya natatakot sa kamatayan. Ang paghagis ng itlog sa bato, o ang ganitong uri ng bagay, ay hindi niya gagawin.
Kahit na kinasusuklaman ni Mateo ang pagpatay ni Tansy sa pamamagitan ng paningin, hindi rin siya isang taong palabiro. Ang mga taong tulad ni Tansy ay napakarami sa Chaotic Devil Sea, kaya hindi nila kayang patayin ng lubusan. Dahil matino si Tansy, hindi mag-aabala si Mateo na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Pagkatapos nito, ginamit ni Mateo si Fiery para gumawa ng clone na iiwan sakay ng karwahe, ngunit siya mismo ang pumasok sa Vast Heaven Pagoda para mag-cultivate. Napag-usapan na, ang paglago ng cultivation realm ni Mateo nitong 2 taon ay medyo mabilis. Ngunit ang bilis ng pag-unawa sa mga konsepto ay bumagal. Mahirap magkaroon ng libreng oras. Natural lang na hindi ito dapat sayangin ni Mateo. Sa loob ng espasyo ng kamalayan ng Vast Heaven Steel, mariing kumunat ang mga noo ni Mateo, ulong sa sarili, paano ako makakatawid sa huling hakbang ng Scorching Supreme True Intent na ito? Hindi nakakapagtaka na napakalakas ng taong iyon, ang Spirit Bristle. Hindi nga madaling intindihin ang Scorching True Intent na ito. Narating na ni Mateo ang huling hakbang ng pag-unawa sa Scorching Supreme True Intent. Malinaw na nasa loob ko na ang pakiramdam na iyon. Pero patuloy na hindi naunawaan ni Mateo ang maliit na bahaging iyon. Ayon sa mga alamat, kapag ang Scorching Supreme True Intent ay nilinang ng husto, kaya nitong sunugin ang napakaraming buhay, na walang kapantay. Makikita rito kung gaano kalakas ang kataas-taasang tunay na intensyong ito. Ngunit habang mas malakas ang bagay, natural na mas mahirap din itong maunawaan. Matagal nang sinulong ni Mateo ang landas na ito at humiram ng tulong sa Vast Heaven Steel bago niya narating ang kanyang kasalukuyang hangganan. Ngunit ang pagnanais na malampasan ang huling balakid na ito ay hindi ganoon kadali. Sa loob ng kamalayang ito, tiniis ni Mateo ang sakit, alam ng kabutihan, ngunit sa huling hakbang na ito, patuloy siyang nabigong makakita ng pag-asa. Biglang hinampis ni Mateo ang kanyang ulo at nanghihinayang na sinabi, bakit ba ang tanga ko? Ang mga martial techniques mismo ng Spirit Bristle 9 yang Divine Art ay orihinal na naglalaman ng tunay na intensyon ng katangiang apoy sa loob. Ang Spirit Bristle na iyon ay nagsanay din sa mga martial techniques bago pa man naunawaan ang pinakamataas na tunay na intensyon. Pinipilit kong baliwalain ang shortcut at huwag itong tahakin, hindi ba't napakatanga naman yan? Masyado ring mataas ang kakayahan ni Mateo sa pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, kadalasan ay siya mismo ang nakakaintindi ng mga tunay na layunin, at lumilikha ng mga teknik sa pakikipaglaban. Sa bandang huli, bihira na niyang gamitin ang sariling pamamaraan ng cultivation ng Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Kapag nabuo na ang ganitong uri ng ugali, bubuo ito ng matinding pagtigil, na magiging dahilan para hindi na matutunan ni Mateo ang magagandang aspeto ng iba pang mga teknik sa pakikipaglaban. Hindi niya namalaya na ang mga susunod na henerasyon ay pawang nakasalalay sa mga nauna sa kanya. Bilang isang divine art, paano magiging ordinaryo ang kapangyarihan ng sariling martial technique ng Spirit Bristle 9 yang Divine Art? Sa pamamagitan ng pagsasanay sa seryeng ito ng mga martial techniques tungo sa Great Circle of Perfection, natural na makakamit ang Scorching True Intent ni Mateo. Ang pagsunod sa mga teknik sa pakikipaglaban upang maunawaan ang isang tunay na layunin ay mas madali kaysa sa pag-unawa nito ng biglaan. Huminga ng malalim si Mateo. Lumabas ang kanyang kamalayan mula sa Vast Heaven Steel, at sinimulan niyang pag-isipan ang tungkol sa paraan ng paglilinang ng Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Simula sa unang galaw, gamit ang Absolute yang Finger, dahan-dahang inayos ni Mateo ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya ng mga martial techniques na ito. Dahil sa pagkakaintindi ni Mateo sa Scorching True Intent at Transmission True Intent, nagkaroon siya ng panibagong pag-unawa nang muli niyang maunawaan ang mga martial technique na ito. Bilang isang set ng Divine Art, ang Spirit Bristle 9 yang Divine Art ay orihinal na naipasa sa parehong paraan. Ang mga martial technique nito ay natural ding naipasa ng linear. Naalala ni Mateo ang kanyang mga naunawaan tungkol sa tunay na layunin at natuklasan na ang seryeng ito ng mga teknik sa pakikipaglaban ay sumusunod sa pag-unlad ng mga kaisipan ng tunay na layunin at lumikha ng ganitong hanay ng pamamaraan ng paglilinang. Ang ika-4 na antas, Heavenly Flame Palm. Ang ika-5 antas, Cloud Converging Fire. Ang ika-6 na antas, Void Fire Mark.
Natuklasan ni Mateo sa kanyang pagkabigla na ang paglilinang ng mga martial technique ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art hanggang sa ika-6 na antas ay nakarating na sa antas ng kataas-taasang tunay na intensyon. Hindi ba't ibig sabihin noon ay hanggat naglilinang siya ayon sa itinakdang gawain, mauunawaan na niya ang tunay na layunin ngayon. Ang natuklasang ito ay nagpangiti ng mapait kay Mateo. Para talaga itong nakaupo sa isang bundok ng kayamanan ngunit alam niya ito. Ang huling 3 antas ng mga teknik sa pakikipaglaban, bawat antas ay tumutugma sa 3 yugto ng kataas-taasang tunay na intensyon. Hanggat lubos na nauunawaan ni Mateo ang huling malalim na kahulugan ng 9 Suns Burning Heaven, natural na hindi magiging mahirap ang pag-unawa sa 9th Stage Scorching Supreme True Intent. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito maaaring isisi kay Mateo. Masyadong malakas ang kanyang pag-unawa sa Sword Dao, kaya ang mga martial technique na nilikha niya ay mas malakas pa kaysa sa mga galaw ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Siyempre, ang kailangan ay ang pag-unawa ni Mateo sa tunay na layunin ng Sword Dao ay umabot na sa ika-5 yugto. Biglang lumingon, pero ang taong iyon ay nasa ilalim ng papalapit na liwanag. Bigla akong sumugod, pero hindi ko natano ang tanawin sa likuran ko. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Walang sino man ang magkakamali. Imposible rin iyon para kay Mateo. Masyadong tiwala si Mateo sa kanyang kakayahan sa pag-intindi. Pero hindi niya inakala na ang kanyang pag-intindi sa martial Dao ay nagsimula pa lamang sa loob ng 10 taon. Kung wala ang pag-iipon ng oras, paano magiging ganoon kadaling maunawaan ang napakalalim at pinakamataas na tunay na layuning ito? Totoo ngang makapangyarihan ang Spirit Bristle Divine King. Pero ang oras na ginugol niya sa paglubog sa Dao na ito ay hindi kayang abutin ni Mateo kahit pahagupitin niya ang kanyang kabayo. Habang iniisip ang kawing na ito, hindi na nagatubili si Mateo at sinimulang linangin muli ang mga auxiliary martial techniques ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Hindi nagpabeye si Mateo. Nagsimula siya mag-cultivate mula sa absolute yang finger ng unang antas. Ito ay isang kumpletong sistema ng teknik sa pakikipaglaban. Ang pagkawala ng anumang mga kawing ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pag-unawa sa likod. Dahil sa karanasan at kaalaman ni Mateo, natural lang na hindi siya magkakamali rito. Pero nang tunay niyang sinimulang linangin ang martial technique na ito, natuklasan pa rin niya na napakasimple lang pala ng iniisip niya sa mga bagay-bagay. 865. Ang mga teknik sa pakikipaglaban sa mga unang ilang antas ay mahusay na nagawa ni Mateo. Wala pang 2 araw ang ginugol niya para matapos ito. Pero nang marating niya ang ika-6 na antas, biglang bumaba ang bilis ni Mateo. Ang martial technique na ito ng Void Fire Mark ang siyang breakthrough point ng Supreme True Intent. Napakahirap sanayin. Gumugol si Mateo ng kalahating buwan bago halos hindi niya ito nagawang sanayin sa maliit na tagumpay. Isang hakbang pa lang ang layo nito sa pag-unawa sa tunay na layunin. Ngunit ang paglinang ng Void Fire Mark ay pinatunayan ng sariling mga pagkakaintindi ni Mateo dati. Dahil dito, mas naunawaan pa rin niya ang Scorching Supreme True Intent. May isa pa akong natitirang Chaos Gem. Mukhang kung hindi ko gagamitin ang Chaos Gem na ito, malamang hindi ko mauunawaan ang Scorching Supreme True Intent sa loob ng maikling panahon. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Ang mga Chaos Gems na kinuha ni Trenton, sa wakas ay gagamitin din ni Mateo ang mga ito. Napaka-determinado ni Mateo at hindi nagatubili bago direktang pinaputok ang Chaos Gem sa Vast Heaven Steel. Hampasin habang mainit pa ang bakal. Pakiramdam ni Mateo ay isang hakbang na lang ang layo niya sa tunay na layunin. Kailangang gamitin ang pinong bakal sa talim ng kutsilyo. Ang magulo at mamahaling hiyas na ito, walang dapat ikabahala. Bukod dito, alam ni Mateo na sa magulong dagat ng demonyo, tanging sa pagkakaroon lamang ng malakas na lakas niya masisiguro ang sarili niyang kaligtasan. Kakaiba sa ibang lugar, sa ganitong uri ng lugar sa Chaotic Devil Sea, matatagpuan ang mga martial artist na nakakaintindi ng pinakamataas na tunay na layunin. Kapag hinarap sila ni Mateo, wala siyang gaanong kalamangan. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa pangalawang sukdulang tunay na layunin ay napakahalaga para sa kanya. Ang sumunod ay ang malungkot na pagsasanay sa teknik sa pakikipaglaban.
Araw-araw, nagsasanay si Mateo ayon sa serye ng mga galaw ng Void Firemark. Napakahirap ng prosesong ito, ngunit nakahanap si Mateo ng kagalakan dito at hindi siya kailanman napapagod. Ngunit kitang-kita rin ang mga epekto ng pagtutuon sa cultivation. Pagkatapos ng isang buwan, sa wakas ay na-cultivate na ang Void Firemark ni Mateo at nakamit ang malaking tagumpay. Ngunit kulang pa rin ito sa ilang antas ng pagkamit mula sa pag-unawa sa sukdulang tunay na layunin. Sigurado si Mateo na hanggat naglilinang siya hanggang sa dakilang bilog ng pagiging perpekto, tiyak na mauunawaan niya ang tunay na layunin. Sa sumunod na 3 buwan, naigalinang pa rin siya ng hindi nakakaramdam ng pagod. Halos walang oras ng pahinga si Mateo, para siyang nabaliw. Sa wakas, isang araw pagkatapos ng 3 buwan, isang malinaw na bakas ang pinaputok ni Mateo sa kawalan. Isang masayang gulat ang lumitaw sa mukha ni Mateo nang sabihin niya, sa wakas. Nakakapasong kataas-taas ang tunay na intensyon, talagang hindi ka pani-pani walang makapangyarihan. Kakalampas lang nito sa unang yugto, at malamang na mas malakas pa ito kaysa sa aking ikatlong yugto na Asher Deeper Floating Zero Sword. Ang Void Firemark na ito na kinukultiba ay magpapakita ng matingkad na dilaw na marka kapag ito ay nagsisimula pa lamang. Nang kultibahin ng may malaking tagumpay, ito ay isang mapusyaw na dilaw na marka. At ang malinaw na bakas na inilunsad ay siyang tiyak na tanda ng Void Firemark na nililinang tungo sa dakilang bilog ng pagiging perpekto. Umasa rin si Mateo sa hakbang na ito para tuluyang maunawaan ang Scorching Supreme True Intent. Simula sa paghakbang sa Nine Heavens Road hanggang ngayon, halos 10 taon na ang lumipas. Sa wakas ay naunawaan ni Mateo ang pangalawang pinakamataas na tunay na layunin. Maiisip ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ang pag-unawa sa Scorching Supreme True Intent na ito ay hindi kasing bilis ng Asher Deeper Floating Zero Sword. Malaki rin ang isinulong ni Mateo sa landas na ito. Sa loob pa lang ng espasyo ng Vast Heaven Steel na ito, ilang beses nang nanigas si Mateo, ewan ko ba kung ilang beses na. Kahit hindi ito totoong kamatayan, ang ganoong klase ng pakiramdam ay parang naranasan na niya ito. Sa mga taong kulang sa determinasyon, ang sakit lang ay sapat na para mabaliw sila, lalo na't pag-usapan ang pag-unawa. Ngayon, sa wakas ay nagbunga na ang masusing pagsisikap ni Mateo. Ang pangalawang tunay na layuning ito ay isang mahalagang tagumpay para kay Mateo. Dahil maraming martial artist ang nakakaintindi ng isang sukdulang tunay na layunin, ngunit kakaunti lang iyon kung makakaintindi ng 2 sukdulang tunay na layunin. Walang ibang dahilan, may limitasyon ang lakas ng isang tao. Limitado ang enerhiya ng isang tao. Ang pag-unawa sa isang tunay na layunin ay gumugugol na ng napakalaking enerhiya. Paano pa magkakaroon ng mga taong may lakas para unawain ang pangalawa? Para maunawaan ang pangalawang pinakamataas na tunay na layunin at makamit ang Divine King Realm, wala ni isa sa mga pangunahing kapangyarihan ng Divine Realm na may lakas na higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Kung ang pagkakaintindi ng Asher Deeper Floating Zero Sword ay mayroon pa ring ilang elemento ng pagiging opportunista, kung gayon ang Scorching Supreme True Intent na ito ay unti-unting naunawaan ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. 10 taon lang ang ginugol niya sa prosesong ito. Kung alam ng Spirit Bristle Divine King na 10 taon lang ang ginamit ni Mateo para maunawaan ang Scorching Supreme True Intent, tiyak na magugulat siya hanggang sa bumagsak ang panga niya sa lupa. Mayroon pang 2 buwan. Iniisip ko kung anong uri ng kapangyarihan ang maidudulot ng pagsasama-sama ng Scorching Supreme True Intent at ng Spirit Rank Dragon Wave. Medyo nasasabik na sabi ni Mateo. Bagamat malakas ang kapangyarihan ng First Stage Scorching True Intent, malinaw na hindi pa nito natutugunan ang mga kinakailangan ni Mateo. Noon, isinagawa ni Mateo ang pagsasanib ng Scorching True Intent at Dragon Wave at nilikha ang Flame Movement Carnage. Ngunit ang kapangyarihan ng Flame Movement Carnage ay hindi pa sapat ngayon. Nang harapin ni Mateo ang mga kalaban ngayon, ang karamihan sa mga pangyayari ay ang direktang paggamit ng Spirit Rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ngayong naunawaan na niya ang kataas-taasang tunay na intensyon, ang pagsasama ng Spirit Rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm at ng Scorching Supreme True Intent, ang kapangyarihan ay tiyak na magiging kahanga-hanga. Sa natitirang 2 buwan, plinano ni Mateo na gawin ito.
Walang duda, ang antas ng kahirapan ng pagsasama ng Scorching Supreme True Intent at ng Scorching Supreme True Intent na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ay alam ng kabutihan kung gaano karaming beses na mas mataas kumpara sa Flame Movement Carnage. Ang pagsasanib noon ay maaari lamang ituring bilang isang sanggunian. Pero dahil sa karanasan ng Flame Movement Carnage, may direksyon si Mateo na dapat tahakin, na siyang Resonance. Noong panahong pinagsama niya ang Scorching True Intent at Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, ginamit lamang ni Mateo ang Flame Movement Carnage matapos magpakawala ng hindi mabilang na kamao at mahanap ang resonant point ng tunay na intent at laman na katawan. Ang gusto niyang gawin ngayon ay hanapin ang resonant point ng Supreme True Intent at Spirit Rank Dragon Wave. Dahan-dahang ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman, hinahanap ang punto ng pagsulong ng dalawang uri ng magkaibang katangiang ito. Pinagsasama ang tunay na intensyon at ang malalaman na mga teknik sa pakikipaglaban sa katawan, marahil si Mateo lang ang may ganitong uri ng kakatwang tao ang makakagawa nito. Mga martial artist ng ordinaryong Heaven Enlightenment Realm, kalimutan na natin ang tunay na layunin, ang kanilang malalaman na katawan ay malamang na hindi kasing lakas ng kay Mateo. Ngunit hindi naging maayos ang prosesong ito. Pagkalipas ng 2 buwan, hindi pa rin natagpuan ni Mateo ang resonant point, ngunit tapos na ang mga epekto ng Chaos Gem. Sa panahong ito, ang cultivation realm ni Mateo ay tahimik ding nakarating sa second level Heaven Enlightenment. Walang nagawa si Mateo kundi isantabi ang kanyang nararamdaman at bumalik sa realidad. Master Crosswell, narating na natin ang Cloud Transient City. Sa labas ng karwahe, ang magalang na boses ni Jepoy ay tumawag kay Mateo. Nakuha ko. Malamig na tugon ni Mateo, medyo paos ang boses. Pero pagkababa niya sa karwahe, napatalon si Jepoy sa takot, Master Crosswell, anong nangyari sa iyo? Ang kasalukuyang si Mateo ay may malalim at lubog na mga mata at maputlang mukha, halatang pagod na pagod. Para siyang may malubhang sakit. Bagamat 20 araw pa lamang ang lumipas sa katotohanan, para kay Mateo, mahigit kalahating taon na ang lumipas. Sa kalahating taon na ito, halos baliw na siyang nagkultiba at hindi talaga nagpahinga. Habang nakaka-relax ng sabay-sabay, ang buong pagkatao ni Mateo ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagod. Huwag kang mag-alala. Naglilinang ako ng isang Divine Soul Cultivation Method. Masyadong napagod ang soul force ko. Magpahinga ka muna, at magiging maayos din ako. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at casual na gumawa ng kwento. Ang Cloud Transient City na ito ang destinasyon ng grupo ng mga tao. Isa itong pinakaliblib na lungsod sa Chaotic Devil Sea. 866. Sa magulong dagat ng demonyo, kahit na ang mga tao ay nasa isang lungsod, ang pagbunot ng espada sa isang salita ng hindi pagkakasundo ay karaniwang nakikita rin. Hanggat hindi ito isang massacre, walang magmamalasakit sa iyo. Sa makatuwid, ang mga taong walang lakas ay kailangang isuksok ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at kumilos ng maayos. Walang mga patakarang dapat pag-usapan dito. Ang lakas ang pinakamataas para sa lahat. Para mabuhay, natural na bumuo ng mga paksayon at gang ang mga martial artist. Napakahirap mabuhay dito ng mag-isa. Ang Cloud Transient City ay isang maliit na lungsod lamang. Hindi gaanong marami ang populasyon. Malinaw na hindi ito ang lugar na kinaroroonan ni Mateo. Ang tunay niyang layunin ay ang sentro ng Chaotic Devil Sea, ang Slaughter Steps. At ang Cloud Transient City ay mayroong transmission array na patungo sa Slaughter Steps. Bukod sa transmission array, kailangan pa rin ng isa pang item para makapasok sa Slaughter Steps. Isa rin ito sa mga layunin ni Mateo sa pagpunta rito. Sa pagtulog na ito, natulog si Mateo hanggang sa dumilim ang kalangitan at siya ay nawalan ng malay, lampas sa 3 araw bago siya nagising. Pagkalabas niya, natuklasan ni Mateo na hindi maganda ang atmosfera. May-ari yan, kayo po. Anong nangyayari? Madilim na parang tubig ang ekspresyon ni Jepoy. Naupo siyang mag-isa at nanatiling tahimik. Sa kanyang mga mata ay bahagya pang nagpipigil ng luha. Labis itong ikinagulat ni Mateo. Kahit hindi gaanong kalakas ang lakas ni Jepoy sa pakikipaglaban, isa siyang tunay na matapang na tao sa tingin ni Mateo. Anong bagay ang maaaring magpaupo sa kanya ng mag-isa rito ng tahimik at may luha sa kanyang mga mata?
Hindi narinig ni Jepoy ang mga sinabi ni Mateo, nakatitig pa rin sa kawalan. Si may-ari yan. Lumapit si Mateo at bahagyang hinawakan si Jepoy. Biglang nagising si Jepoy at sinabing, Master Crosswell. Gumising ka na ba? Para bang nawala ang kaluluwa ni Jepoy, dahilan para makalikha si Mateo ng masamang hula. Owner yan, anong nangyayari sa iyo? Nasaan ang iba? Nasaan sina Ginang at Marlon? Tanong ni Mateo. Pagkarinig ni Jepoy, walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha habang humahagulgol siya, Marlon siya. Siya. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at nagtanong, anong nangyari kay Marlon? Ngayong umaga, pumunta kami para ibigay ang mga gamit. Nanatili sina Sabina at Marlon sa bahay tuluyan. Umalis lang sandali si Sabina, pero hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan. Habang sinasabing hanggang dito na lang, nabulunan si Jepoy at hindi na talaga niya napigil ang magpatuloy. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, nawala si Marlon. Hirap na tumango si Jepoy, dala ng matinding kalungkutan. Ilang taon na ang nakalilipas, nawala rin ang kanyang anak na babae sa Cloud Transient City na ito. Ang resulta ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian bago niya halos mailigtas ang buhay ng kanyang anak na babae. Simula noon, kumita na si Jepoy ng pera para lubos na masuportahan ang kanyang pamilya, upang maipagamot ang pabalik-balik na malalang sakit ng kanyang anak na babae. Hindi niya inakalang pagkatapos ng ilang taon, ang eksaktong parehong eksena ay muling magaganap. Para kay Marlon, lubos din siyang minahal ni Mateo. Hindi niya inakalang magkakaroon ito ng napakaraming pagsubok sa buhay. Dahil dito, naantig ang kanyang damdamin ng habag. Tumahimik sandali si Mateo, owner yan, huwag ka munang magpanik. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon noong mga oras na iyon. Pero nakipagkamay si Jepoy at sinabing, wala ring espesyal na sitwasyon. Umalis lang sandali si Sabina, tapos pagbalik niya sa bahay, wala na si Marlon. Halos pareho lang noong huli. Hiniling ko na kay Kuya Lante na lumabas silang lahat at maghanap pero kalahating araw na ang lumipas. Wala pa ring balita. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, at nagtanong, pareho lang noong huli. Alam mo ba kung sino ang tumambang kay Marlon noong huli o hindi? Umiling muli si Jepoy at sinabing, hindi namin nakita ang tunay na mukha ng taong iyon. Pinadala lang niya sa amin ang mga kristal ng Earth Essence sa itinalagang lugar. Nakarinig kami ng iyak ng sanggol at hinanap namin si Marlon. Paglingon namin para tingnan, ang mga kristal ng Earth Essence ay matagal nang nawala at walang bakas. Nang marinig ang paglalarawan ni Jepoy, napaisip si Mateo. Noong nakaraan, malinaw na plano na ng kabilang panig na patayin ang bihag. Hindi lang inaasahan ng kabilang panig na ganito pala kahirap ang buhay ni Marlon, na pilit na kumapit ng ilang taon, na nagresulta sa lubusang pagtrato ni Mateo sa huli. Kung pagkidnap at blackmailing lang ito, malamang na hindi na katulad ng dati ang mga pamamaraan ng kabilang panig. Habang nag-uusap sila, nagmamadaling pumasok si Mozen. May-ari yan, nagtanong-tanong na ang mga kapatid ko at wala pa silang balita tungkol kay Marlon. Pero, nag-alangan si Mozen. Natigilan si Jepoy at biglang nagsalita, pero ano? Maaari kayang. Tumango si Mozen at iniabot ang isang piraso ng papel. Hindi napigilan ni Jepoy na magbago ng husto nang matanggap niya ito at tiningnan. Nakita ito ng malinaw ni Mateo mula sa likuran. Nakasulat sa piraso ng papel, mamayang hating gabi, bodega sa hilaga ng lungsod. 1 bilyong kristal ng Earth Essence. Tanging si Jepoy lamang ang pinapayagang pumunta ng mag-isa. Iabot ang pera sa isang kamay, ang tao sa kabila. Sa katunayan, ang parehong padron mula sa pamamaraan noong nakaraang beses. Parang may sadyang tumingin kay Jepoy, para gamitin ang parehong paraan sa kanya ng 2 beses. Walang duda, ito ay ginawa rin ng iisang tao. Mula sa skill na iyon, masasabi rin ni Mateo na kaya niyang sirain ang mga Meridian na ang kabilang panig ay talagang isang martial artist na may napakalakas na lakas. Tahimik na umalis si Mateo sa karamihan at pumunta sa mga kalye.
Pagkatapos ng isang oras, nilero ni Mateo ang isang maikling insenso sa kanyang kamay habang nakangiting sinabi, hindi ko inakalang kakailanganin kitang gamitin muli. Ang hawak ni Mateo sa kanyang kamay ay ang soul guiding incense na ginamit niya noon para hanapin si Laika. Ngunit ang soul guiding incense na pinino niya sa pagkakataong ito ay mas mataas ang kalidad kumpara sa panahong iyon. Mas matalas din ang pananaw nito sa soul force. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto ni Marlon, itinulak ang pinto, at natuklasan na si Sabina ay kasalukuyang nasa loob at may hawak na isang piraso ng kay Marlon. Bumantong hininga si Mateo at sinabi kay Sabina, hindi mo na kailangang malungkot, ginang. May paraan ako para mahanap si Marlon. Mapatla ang mukha ni Sabina noong una. Halos walang anumang senyales ng buhay sa kanyang mga mata. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, agad siyang napatalon at hinawakan ang braso ni Mateo, na para bang nababaliw habang sinasabing, Master Crosswell, ikaw. Totoo ba ang sinabi mo? Tumango si Mateo at sinabing, sa totoo lang, may mga hinala na ako. Kailangan ko lang talagang kumpirmahin ito ng kaunti. Ginang, mayroon ba kayong mga damit na madalas isuot ni Marlon? Pahiramin ninyo ako para magamit ko. Sa wakas ay nagningning ang mga mata ni Sabina nang dali-dali siyang tumango at sinabing, sandali lang, Master Crosswell. Kukunin ko na agad para sa iyo. Hindi nagtagal, nagdala si Sabina ng isang maliit at magandang piraso ng damit. Diretso itong sinindihan ni Mateo kasama ng soul guiding incense. Kasabay nito, bahagyang kumirat ang puso ni Mateo, at lumitaw si Fiery sa harap niya. Mainitin ang ulo, sundan mo ang soul guiding incense at tingnan mo kung saan sila nagtatago, Marlon. Opo, kuya. Tinanggap ni Fiery ang utos at naging isang manipis na apoy, kasunod ng isang hibla ng halimuyak palabas ng silid. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat si Sabina. Pagkaalis ni Fiery, sinabi ni Mateo kay Sabina, sa totoo lang, naniniwala akong may mga haka-haka rin kayo ni owner yan, di ba? Maliban sa taong iyon, pakiramdam mo ay hindi mo kayang mangasar, kaya ayaw mong mag-isip ng sobra. Sa pagsadyap kay Marlon sa pagkakataong ito, hindi na dapat kayo ni owner yan ang masangkot sa magulong sitwasyong ito. Mag-isip kayo ng ibang paraan ng kabuhayan sa labas ng Chaotic Devil Sea. Batid ni Mateo ang kadugo at kalupitan ng magulong dagat ng mga demonyo. Kung walang ganap na lakas sa pakikipaglaban, walang paraan para masiguro ang kaligtasan ng isang pamilya. Ang ganitong uri ng paraan ng paglalakbay para kumita ay tila napakalaking kita, ngunit sa totoo lang, isa lamang itong mga makinang pangkita ng pera na ikinakalat at itinataas. Ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ay kontrolado pa rin sa mga kamay ng ibang tao. Kalimutan mo na si Jepoy, kahit si Mozen na ganitong klaseng veterano ay hindi posibleng katapat ng kalaban. 867. Sa isang tagong lugar sa lungsod, may 3 lalaking kasalukuyang nagbabantay sa isang batang babae. Isa sa kanila ay nakasuot ng magaan na baluti. Siya ay matangkad at matipuno. Maliwanag, siya ang pinuno ng 3 taong ito. Ginoo, hindi maganda ang ugali ng dalagang ito. Aalagaan natin siyang mabuti. Sabi ng isa sa mga martial artist habang sinasampal ang mukha ng batang babae. Hindi na nangahas pang pumiglas ang batang babae matapos matamaan. Ngunit ang matigas na titig na iyon ay buo niyang ipinakita. Ang babaeng tinutukoy ng taong iyon ay ang mismong si Marlon na nawala. Kasalukuyang nakatali si Marlon sa isang upuan, walang humpay na nagpupumiglas. Matigas niyang tinitigan ang 3 tao, puno ng sama ng loob. Bata pa siya noon at wala siyang naramdamang kahit ano dahil sa huling pagdukot sa kanya. Ngunit ang paghihirap ng ilang taong ito ay lalong nagtulala sa kanyang buhay. Dahil din sa puntong ito, mas naging mature si Marlon kumpara sa mga kaedad niya. Kaya naman, dahil sa pagdukot sa kanya ng mga taong ito, labis na nandidiri si Marlon sa kanila. Ang taong nakasuot ng magaan na baluti ay tumingin kay Marlon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa habang bumubulong, noon, malinaw na ginamit ko ang pulse-severing divine palm para putulin ang mga meridian ng babaeng ito. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang taon, siya ay talagang gumaling. Talagang hindi ka panipaniwala. Nagbago ang ekspresyon ng 2 pang tao, at sinabi nila, hindi pwede, di ba?
Ang kapangyarihan ng Milord's Paul-Severing Divine Palm ay hindi ka panipaniwala. Kalimutan mo na ang isang batang babae, kahit ang isang bihasang martial artist ay hindi rin makakayanan ito. Paano makakabangon ang babaeng ito? Maaari kayang mali ang pagkakakilala ng kamahalin. Kumaway ang taong iyon at sinabing, baka magkamali ako sa pagkilala sa babaeng ito, pero ang mga magulang niya, hindi ko sila makikilala ng mali. Ang mga natatanging tao na pumupunta sa Cloud Transient City para sa paglalakbay kalakal, kilalang kilala ko sila na parang palad ko. Si Jepoy ang pinakanatatanging tao sa kanila. Noon, halos naubos na ng kasunduang iyon ang lahat ng kanyang ipon. Hindi ko inakalang pagkatapos ng ilang taon, nakaipon na naman siya ng malaking kayamanan. Hey, ano naman? Hindi ba't mga baboy lang naman sila na inaalagaan ng kamahalin? Kinakatay kapag tumaba na sila. Dahil nandito na ang dalagang ito, matatakot pa rin ba tayo na baka hindi sumunod si Jepoy? Sabi ng isang martial artist. Huho, totoo iyan. Salamat sa mga matabang baboy na ito kaya nagkaroon ako ng kasalukuyang lakas. Ngayon, ang upuang ito ay isang hakbang na lang ang layo mula sa Faceless Realm. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti. Binabati kita, Ginoo. Binabati kita, Ginoo. Si Milord ay isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation. Kapag nakapasok ka na sa Faceless Realm, ang iyong mga inaasahan sa hinaharap ay magiging walang hanggan. Sa oras na iyon, natural lang na hindi ka mawawala ng benepisyo. Nang marinig ito ng dalawang tao, pareho silang natulala sa tuwa. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti ay isa palang eksperto sa Earth Carnage Proclamation. Yumuko ang isa sa mga tauhan at nagtanong, Ginoo, paano ko po ba mapapaalis ang babaeng ito? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti ay nagsabi ng may malupit na ngiti, noong huling pagkakataon, hindi siya napatay ng Paul-Severing Divine Palm. Hindi ako naniniwala na hindi rin siya nito mapatay sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, puputulin ko ang lahat ng kanyang mga meridian. Tingnan mo kung paano pa siya nabubuhay. Putok. 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 Ginoo, may mahalagang bagay na ire-report ang nasasakupang ito. Kasabay noon, biglang may narinig akong malalakas na katok sa labas ng pinto. Kumunat ang kilay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti at sinabing, tuloy kayo. Itinulak ng isang nasasakupan ang pinto at pumasok. Pagdating sa harap ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti, natatarantang sinabi niya, Ginoo, masama ang sitwasyon. May isang taong may gustong hamanin ka. Tumaas ang kilay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti, at tumawa siya ng malakas habang sinasabing, hamanin mo ako. Hahaha. Ang tagal na talaga mula nang may manggahas na maghangad ng kamatayan ng ganito. Hindi ba niya alam na ang City Lord ng Cloud Transient City na ito ay isang eksperto na nasa rango 463 sa Earth Carnage Proclamation? Ito. Ang taong humahamon ay isa lamang binata ng Second Level Heaven Enlightenment, sabi ng nasasakupan matapos siyang mag-atubili sandali. Ano? Isang Second Level Heaven Enlightenment ang nangahas na hamani ng ating Panginoong Almazar Grant. Ito ba ay isang taong nagrereklamo na masyadong mahaba ang kanyang buhay at pagod ng mabuhay? Haha! Isang biro. Kahit maliit na lungsod lang ang Cloud Transient City, kilalang kilala na ang reputasyon ni Lord Almazar. Talagang hanggal ang punk na ito. Hanggat medyo nagtatanong lang tungkol dito, hindi rin nila gagawin ang ganitong kalokohan. Tila nakarinig ng isang nakakatawang biro ang dalawang nasasakupan, at parehong nagtawanan. Kasama si Almazar mismo, ngumiti rin ng bahagya at sinabi sa tatlong nasasakupan, bantayan ninyong mabuti ang taong yan. Puputulin ko muna ang ulo ng baliw na yan. Opo, kamahalan. Pagsangayon ng tatlong tao. Ang tuntunin ng magulong dagat ng demonyo ay maaaring hamanin ng sino man ang Panginoon ng lungsod. Hanggat may lakas ang isa na patayin ang Panginoon ng lungsod, maaari nilang palitan ang kanyang lugar. Bukod dito, hanggat may humamon, dapat tanggapin ng Panginoon ng lungsod ang hamon, hanggang sa mapatay ang isang grupo.
Sa lohikal na pagsasalita, sa ilalim ng ganitong uri ng patakaran, ang pagpapalit ng Panginoon ng lungsod ay dapat na madalas na nangyayari. Ngunit sa totohanan, ang City Lord ng Cloud Transient City na si Almazar ay nasa posisyon na ito ng mahigit isang dekada. Nang maupo siya sa posisyon, natural na maraming tao ang hindi kumbinsido at hinamon siya. Ngunit sa huli, lahat sila ay pinatay niya nang walang sino man ang nagtangkang maghari. Unti-unti, ang mga taong nang-ahas na hamanin siya ay naging mas mababa ng mas mababa. At kasabay ng paglipas ng panahon, lalong lumalakas ang lakas ni Almazar. Hanggang sa kalaunan, naging eksperto si Almazar sa Earth Carnage Proclamation. Mula noon, wala nang nang-ahas na hamanin siya. Biglaan talaga ang araw na ito. Ito ang unang beses sa loob ng ilang taon. Pagkaalis ni Almazar, walang napansin ang 3 tauhan na maliit na bulaklak ng lotus na tumutubo mula sa sulok ng pader. Tahimik na nakaupo si Mateo sa harap ng City Lord Manor, ipinikit ang kanyang mga mata upang magnilay-nilay, tahimik na hinihintay ang pagdating ni Almazar. Ang humamon kay Almazar ay walang iba kundi si Mateo. Labag sa inaasahan ni Sabina, hindi agad iniligtas ni Mateo si Marlan. Sa halip, dumiretso siya sa City Lord Manor at hinamon si Almazar sa harap ng lahat. Ano ba talaga ang ipinagbibili ni Master Crosswell sa kanyang board? Isa lamang siyang alchemist. Bakit? Bakit niya hinamon si City Lord Grant? Si City Lord Grant ay isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation. Ang paghamon gamit ang kanyang lakas, hindi ba't paghahangad iyon ng kamatayan? Hindi ba't sinabi niyang tinutulungan niya si owner niya na mahanap ang anak niya dati? Paano siya naghanap hanggang sa pumunta siya rito para humamon? Naroon ang Green Sea Mercenary Group at ang mag-asawang Jepoy, nanunood. Kumakaway ang mga miyembro ng Green Sea Mercenary Group, halatang naguguluhan sa mga kilos ni Mateo. Mahigpit na hinawakan ni Sabina ang kamay ng kanyang asawa at sinabing may nag-aalalang mukha, asawa, malamang may nahulaan si Master Crosswell at gustong maglabas ng sama ng loob para kay Marlan. Pero, napakapangit ng ekspresyon ni Jepoy. Bagamat hindi pa niya nakikita si Almazar noon, para madukot ng walang ingay si Marlan sa Cloud Transient City, sino pa kaya ang iba bukod kay Almazar? Si City Lord Almazar ang malinaw na pinakamalaking sospek. Pero kahit alam niya, wala rin siyang magagawa. Ang ekspertong no. 463 ng Earth Carnage Proclamation ay talagang hindi niya kayang harapin, lalo na't marami pa ring eksperto ang City Lord Manor. Noong una ay tinanggap na ni Jepoy ang kanyang kapalaran at ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon nitong mga nakaraang taon para kay Almazar. Ang hindi niya inaasahan ay ang tumakbo palabas si Mateo at hinamon si City Lord Almazar ng mag-isa. Sa wakas, hindi na nakatiis si Jepoy at lumapit kay Mateo upang magmakaawa, Master Crosswell, alam kong mabuti ang iyong intensyon. Ngunit si Almazar ay isang veteranong eksperto ng Earth Carnage Proclamation. Hindi masusukat ang kanyang lakas. Sa paghamon sa Panginoon ng lungsod, kailangan nating matukoy kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Sa paggawa mo nito para kay Marlan, kaming mag-asawa ay magkakaroon ng guilt consciousness habang buhay. 868. Master Crosswell, kaming mag-asawa ay walang katapusang nagpapasalamat sa iyo sa pagtrato kay Marlan. Pero itong si Almazar, hindi talaga siya basta-basta mapapagalitan. Bilasan mo na, umalis ka na sa Cloud Transient City, mas mabuti kung mas malayo ang pupuntahan mo. Pagpupumilit din ni Sabina. Pero hindi pa rin humihina ang boses niya ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magaan na baluti na lumilipad sa ere ang lumapag sa harap ni Mateo. Hahaha, kung wala ang aking pahintulot, Almazars, kahit gusto niyong umalis, hindi rin kayo makakaalis. Dahil hinamon ninyo ang sarili ninyo, kailangan niyong magkaroon ng kamalayan sa kamatayan. Pumunta. Saan kayo maaaring pumunta? Mayabang na sabi ni Almazar. Nang makita ni Jepoy si Almazar, parang gustong magbuga ng apoy ang mga mata niya. Hindi na niya ito matiis at sinabing, Almazar, ikaw ba ang dumukot kay Marlan? Akala ni Jepoy noong una ay itatanggi ito ni Almazar. Hindi niya inaasahan na tatawa ng malakas si Almazar at sasabihin, paano kung oo? Handa na ba ang mga kristal ng Earth Essence na gusto kong ihanda?
Huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo. Kahit na may isang hanggal na humahamon sa upuan na ito, kapag natapos na ang oras, papaalisin ko pa rin ang anak mo. Huwag mong isipin na makakabili ng oras ang baliw na ito. Ang pag-amin ni Almazar ng hayagan ay lalong nagpagalit kay Jepoy. Kung hindi lang dahil sa pag-aalala na ang lakas ng kabilang panig ay masyadong malakas, gugustuhin talaga niyang umakyat at isugal ang kanyang buhay sa sandaling ito. Ikaw. Wala tayong sama ng loob, bakit mo ba ako paulit-ulit na pinupuntirya? Galit na pagtuligsa ni Jepoy. Nakaawang tumingin si Almazar kay Jepoy at may paghamak na sinabi, bakit? Hahaha, napakabiro. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ang kinalalagyan mo ngayon? Ang lugar na ito ay ang Chaotic Devil Sea. Sa Cloud Transient City na ito, ako ang hari. Lahat ng sa inyo ay akin. Ano ang maituturing ng ilang simpleng Earth Essence Crystals? Hindi ko kayo tina-target, kundi kayong lahat, ang mga travel trade merchant na ito. Ginagamit ninyo ang mga resources ng Chaotic Devil Sea para kumita ng malaki. Dahil ganoon nga, hinayaan ko kayong lahat na mag-ipon, maghintay hanggang sa tumaba kayo, saka magkatay at kumain. Anong problema doon? Ang ganitong uri ng dahilan ay maaaring maging lubhang katawa-tawa sa labas ng mundo. Pero sa Cloud Transient City na ito, hindi ito mahirap intindihin. Sa puntong ito, makikita ito sa ekspresyon ng mga taong nakapalibot at nanunood. Hindi sila tumingin ng may awa kay Jepoy. Higit pa rito ay kawalang bahala at paghamak. Dito, ang isa ay maaari lamang maging mga tupang pinag-uusapan ng ibang tao na walang lakas. Dito, wala talagang dahilan para pag-usapan to. Sa Cloud Transient City na ito, ang lakas ni Almazar ang pinakamalakas, kaya anuman ang ginawa niya ay tama. Ang dahilan kung bakit siya gumamit ng mga aksyong pagdukot ay para lamang hindi magulo ang damo at matakot ang ahas, upang magkaroon ng mas maraming oras ang mga mangangalakal na ito na makapag-ipon. Nagalit si Jepoy hanggang sa manginig ang buong katawan niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Akala niya noong una ay kayang panindigan ng mga kristal ng Earth Essence ang lahat. Pero, mali siya. Sa loob ng napakaraming taon, isa lamang siyang tupa na pinakawala ng iba para alagaan. Siya nga, ang tupa na ito, ay mas mataba. At siya ay kinakatay ni Almazar sa pangalawang pagkakataon. Ikaw. Kung ano man ang meron ka, lumapit ka sa akin. Bakit mo gustong harapin ang isang batang babae na walang hawak na sandata? Noon, sanggol pa lang si Marlon na nababalutan ng lampin. Nanginginig na sabi ni Sabina. Tumikim si Almazar at mapangot siyang sinabi, baby. Sa magulong dagat ng demonyo, ang kawalan ng lakas ang orihinal na kasalanan. Walang awa dito, lakas lang. Nanatili kayong lahat sa magulong dagat ng demonyo ng napakaraming taon at hindi man lang kayo makakita sa puntong ito. Mga hanggal. Ikaw. Ikaw na demonyo. Kuya Lanten, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Hinihiling ko sa iyo na tulungan kang patayin ang halimaw na ito para sa akin. Hindi na ito natiis ni Jepoy at gusto na niyang gamitin ang lahat ng kanyang kayamanan para ipagsapalaran ang buhay ni Almazar. Si Jepoy mismo ay isa ring kaharian ng kaliwanagan sa langit. Ngunit sa harap ni Almazar, siya ay masyadong mahina. Ang mag-asawang nag-aatake ng magkasama ay hindi rin maaaring maging kapareha ni Almazar. Pera lang ang kaya nilang gamitin para sa mga bagay-bagay. Napakapangit ng ekspresyon ni Mozen. Hindi niya inakalang si Almazar pala ang makakasama sa pagkawala ni Marlon. Bagamat natakot niya si Tanzi gamit ang Spirit Profound Unity Formation dati, habang nakaharap kay Almazar na ang lakas ay mas mataas pa sa isang antas, nag-atubili si Mozen. May-ari yan, hindi naman sa ako, si Mozen, ay mas pinipiling mabuhay kaysa harapin ang kamatayan. Ang totoo lang. Hindi talaga ako ang katapat niya. Pero mo, kung tatanggapin ko ang trabahong ito, may buhay akong kikitain, pero wala akong buhay na gagastusin. Walang magawang sabi ni Mozen. Sa sandaling binigkas ni na Jepoy at Sabina ang mga salitang ito, tila naubos ang lahat ng lakas ng dalawa, hindi sinasadyang napaatras ng dalawang hakbang. Ang Green Sea Mercenary Group ang kanyang pinakamalaking inaasahan. Ngunit kahit si Mozen ay ayaw kumilos. Ano pa ang pag-asa niya? Lalong ipinagmalaki ni Almazar ang sarili nang makita ang sitwasyon at malakas na natawa, nasabi ko na, ang Cloud Transient City na ito ang mundo ko, kay Almazar.
Ano ang magagawa sa akin ng isang maliit na grupo ng mga mersenaryo? Humph! Kung matino ka, ihanda mo ang pera at ipadala mo sa lokasyon. Marahil, makikita mo pa rin ang cute mong anak. Gayunpaman, hintayin mo munang itapon ko itong basura bago magsalita. Ilang taon na ba ang nakalipas? Ilang taon na ba mula nang may nang-ahas na hominid ang pwestong ito? Tumingin si Almazar kay Mateo nang may kumikislap na tingin, mukhang masayang masaya. Simula nang umakyat siya sa Earth Carnage Proclamation, wala nang humamon sa kanya. Hindi niya inaasahan na ngayon, may isang taong naghatid sa kanya sa gate para hayaan siyang magsanay. Kahit medyo mahina ang kanyang lakas, sapat na ang pagpatay sa manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Hindi nagsalita si Mateo sa gilid. Ito ay para ipaalam sa mag-asawang Jepoy ang kalupitan ng magulong dagat ng demonyo. Hindi talaga madaling kumita ng ganitong klaseng pera. Kung walang sapat na lakas, para na lamang itong pag-iigib ng tubig gamit ang salon sa huli. Bahagyang itinaas ni Mateo ang kanyang kilay at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, nasabi ko na ang lahat ng kalokohan. Maaari na kitang pauwiin. Ibibigay mo ba ang absolute kill token ng mag-isa, o gusto mong ako mismo ang kumuha nito? Natigilan si Almazar at tumingin kay Mateo na parang nakatitig sa isang tanga habang sinasabi, gusto rin ba ng mga katulad mo ang absolute kill token ko? Bumalik ka at magsanay ng 100 taon. Ang absolute kill token na ito ang eksaktong pangalawang layunin ni Mateo sa pagpunta sa Cloud Transient City. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng absolute kill token na ito makakapasok ang isang tao sa slaughter steps. Kung hindi, ang pagpasok ng padalos-dalos sa loob ay mabubure. Ang bawat Panginoon ng lungsod ay mayroong absolute kill token. Upang makuha ang absolute kill token upang makapasok sa slaughter steps, magagawa lamang ito sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Panginoon ng lungsod. Kung ang kasalukuyang Panginoon ng lungsod ay papasok sa slaughter steps, ang slaughter steps ay magpapadala ng isa pang token para sa susunod na Panginoon ng lungsod. Siyempre, ang prosesong ito ay isa na namang madyugo na pakikibaka. Nawala ng malay ang magkasintahang Jepoy. Bigla nilang narinig ang mga sinabi ni Mateo, hindi nila napigil ang magulat. Dali-dali silang lumapit kay Mateo at sinabing, Master Crosswell, ikaw ang tagapagtaguyod ng aming pamilya, hindi namin kayang panoorin kang sayangin ang iyong buhay ng walang kabuluhan. Ang iyong kabaitan, Sabina at ako ang tatandaan mo. Ang totoo. Mababayaran lang namin ito sa kabilang buhay. Ngumiti ng malapad si Mateo nang marinig iyon at sinabing, masyadong nag-aalala si owner yan. Pumunta ako sa Cloud Transient City na ito para sa kapakanan ng absolute kill token. Hindi ko lang inaasahan na makakaranas si Marlon ng ganitong insidente. Dahil si Almazar ang may kagagawan nito, nakakatipid ako ng maraming problema dahil pinagsasama nito ang dalawang bagay sa isa. Ma'am. Ang sakit na dinanas ni Marlon nitong mga nakaraang taon, hayaan mo siyang magbayad ng dugo. Natigilan si Jepoy at bumulong, pero, isa siyang eksperto sa Earth Carnage Proclamation. Isa ka lang alchemist. Imposibleng talunin siya. Marahang tinapik ni Mateo ang balikat ni Jepoy ng 2 beses at sinabing, sa tingin ko, sa pagkakataong ito, dapat ay nakita mo ng malinaw kung anong uri ng lugar ang Chaotic Devil Sea. Pagkatapos kong iligtas si Marlon, dapat umalis na pamilya ninyong tatlo at huwag nang bumalik pa rito. Hindi dapat kayo pumunta rito. 869. Walang hiya kang mayabang na tanga. Mawawalan ka na agad ng buhay tapos gusto mo pa ring iligtas ang mga tao, natatawang sabi ni Almazar. Labis na ikinadismaya ni Almazar ang mahinahong ugali ni Mateo. May hangganan din ang pag-arte, di ba? Isang second-level heaven enlightenment na humahamon sa isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation, ang ganitong uri ng bagay ay hindi pa nangyari noon sa Chaotic Devil Sea. Para sa mga eksperto sa Earth Carnage Proclamation, sila ang palaging tumatawid sa mga kaharian para hamanin ang iba. Kailan pa sila hinamon ng iba noon? Gusto pa sanang magsalita ni Jepoy, pero bahagya siyang natulak ng enerhiya ng asensya ni Mateo. Kaagad silang natulak palayo ni Sabina. Hindi napigilan ni Jepoy ang mamangha. Isa rin siyang martial artist sa Heaven Enlightenment Realm. Dahil sa pagtulak ni Mateo dito, wala talaga siyang lakas para gumanti.
Nakatayo si Mateo habang nakatalikod ang mga kamay habang walang pakialam na sinasabi, ipinagmalaki mo ba ang ranggo mo sa Earth Carnage Proclamation? Ang daming kalokohan. Nanlamig ang ekspresyon ni Almazar, at sinabi niya, baho ng amoy mong bata, mamamatay ka ng napakasama. Isang marahas na balak na pumatay ang sumiklab, halos nagkatotoo. Hindi na nakayanin ng mga nakapalibot na manunood ang balak na pumatay na ito at dali-daling umatras at nagsilaboy. Matagal ko nang hindi nakikitang kumilo si Almazar. Mas malakas pa siya ngayon kaysa dati. Ang kanyang intensyong pumatay ay naging konkreto na. Mukhang mas bumuti pa ang kanyang pag-unawa sa Slaughter Supreme True Intent. Hindi nakakapagtaka na ang ranggo niya sa Earth Carnage Proclamation ay patuloy na tumaas nitong mga nakaraang taon. Mukhang malapit na siya sa Faceless Realm. Ang batang ito na humahamon kay Almazar ay nanliligaw lang ng kamatayan. Ang posisyon ni Almazar ay naipaglaban gamit ang mga tunay na resulta ng labanan. Bagamat hindi siya kumilos ng maraming taon, ang kanyang lakas ay malinaw na patuloy na tumataas. Sa oras na ito, kapag muling ipinakita ni Almazar ang kanyang lakas sa harap ng lahat, wala nang makakaramdam ng optimismo tungkol kay Mateo. Ang Slaughter True Intent ay isang konseptong nauunawaan ng lahat ng mga martial artist ng Chaotic Devil Sea. Ang konsepto ng pagpatay ay isa ring napakahusay na tunay na intensyon. Kapag nilinang ng husto, hindi rin ito nakahihigit sa konsepto ng pagsunog. Matapos mag-cultivate sa isang napakataas na realm, maaaring malito ang mental state ng kalaban sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa konseptong inilabas ng martial artist, at pagkatapos ay gawin ang unang atake mula roon. Nakatayo si Mateo na ang mga kamay ay nasa likod, nakatayo sa gitna ng bagyo ng komportable, mukhang napakakalma. Napakalakas ng Slaughter True Intent. Pero base sa pagkakaintindi ni Almazar, hindi nito kayang linlangin si Mateo kahit kaunti. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ni Almazar. Mukhang hindi rin naman walang kakayahan ang batang ito na maglakas loob na maglabas ng sama ng loob. Chi! Biglang sumabog ang figure ni Almazar. Ang espadang hawak niya ay biglang naglaho ng kakaiba. Espadang walang anino. Sa wakas ay muling lumitaw ang espadang walang anino ni Almazar. Hinugot niya ang kanyang espada ng walang anumang bakas. Napakahirap talagang unawain. Hindi ako makapaniwala na ito ang killing move na ginamit niya sa sandaling umatake siya. Sa sandaling gumalaw si Almazar, may agad na sumigaw sa gulat. Dahan daw ang ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata, ang kanyang buong pagkatao ay pumasok sa heart-like monolith heart realm, alam ang lahat ng nakapaligid na parang palad niya. Clank! Clank! Isang malakas na tunog ng pagbangga ng metal ang narinig. Naghiwalay sina Mateo at Almazar nang magtama ang kanilang mga mata. Napaatras si Mateo ng ilang hakbang. Ginamit talaga ng batang ito ang kapangyarihan ng kanyang malalaman na katawan para makipaglaban kay Almazar. Gaano ba kalakas ang kanyang malalaman na katawan? Napakabilis ng galaw ng espada, paano niya nakita? Hindi nakakapagtaka na nang ahas ang batang ito na hamanin si Almazar. Lumalabas na ganito pala kalakas ang lakas niya. Pero mukhang hindi pa rin siya ang katapat ni Almazar. Isang galaw pababa. Hindi gumalaw si Almazar kahit isang kalamnan, habang si Mateo ay natalo ng ilang dosenang hakbang. Kung sino man ang mas magaling ay agad na napagdesisyonan. Hey! Hindi nakakapagtaka na napakayabang mo pala. Lumalabas na ang malalaman mong katawan ay nakapag-cultivate na sa ganitong antas. Gayunpaman. Gaano man kalakas ang malalaman mong katawan, wala pa rin itong silbi. Maghanda kang mamatay. Tumawa ng malamig si Almazar. Iniwas-iwas niya ang kanyang espada at umatake muli. Kalantang. 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 Sa isang kisap mata, ang dalawang tao ay naglaban ng ilang dosenang bala. Putok. Itinaas ni Almazar ang kanyang paa at biglang tinadyakan ang dibdib ni Mateo, direktang sinipa ito palabas ng malayo. Guro Crosswell. Matagal nang natigilan si Jepoy sa pagkamangha. Hindi niya inakalang si Mateo ay isa pa ring napakalakas na eksperto sa martial path. Sa pakikipaglaban sa isang ekspertong tulad ni Almazar, siya ay nasa medyo disbentaha lamang na posisyon. Pero ang hakbang na ito, ay nagbigay kay Jepoy ng takot.
Mukhang maayos naman si Mateo. Gumapang siyang tumayo at tinapik ang alikabok sa kanyang katawan, at sinabing, hindi naman masama, medyo interesante. Muli. Dama po ang paa ni Almazar sa dibdib ni Mateo, at kasalukuyan siyang nasisiyahan sa kanyang sarili. Nang makitang maayos ang itsura ni Mateo, hindi napigilan ang ekspresyon ng kanyang mukha na maging pangit. Hindi niya masyadong napigilan ang paa niya. Hindi naman talaga nasaktan si Mateo. Malakas at matipunong katawan, ang depensang ito ay sadyang napakalakas din. Mukhang ang slaughter concept lang ang makakabasag sa depensa ni Mateo. Humph! Naku, hindi ka na magiging ganito kaswert sa susunod. Hawak ni Almazar ang kanyang espada at muling umatake, nakipaglaban muli kay Mateo. Ang konsepto ng pagpatay ni Almazar ay kumalat sa lahat ng dako, marahas hanggang sa sukdulan. Kung ikukumpara, si Mateo ay parang isang matigas na bato sa gitna ng malakas na hangin at malakas na ulan. Gaano man kalakas ang bagyo, kumapit pa rin siya ng kasing tatag ng isang bato. Nakikita lang ng mga taong may matatalas na mata na nasa kawalan pa rin si Mateo. Gustong-gusto ni Almazar na gamitin ang kanyang konsepto ng pagpatay upang harapin si Mateo. Ngunit sa bawat pagkakataon, ito ay matalinong iniiwasan ni Mateo. Gayunpaman, kahit na iniwasan ni Mateo ang mahahalagang bahagi ng katawan, nasa kaawa-awang kalagayan siya sa buong proseso. 1,000 beses na siyang nasugatan, nagtamo na siya ng matinding panlabas na sugat. Hey, kahit na isa kang tipak ng metal, mamamatay ka pa rin sa malubhang pinsala sa ganitong bilis. Napakapasyente ni Almazar. Dahil gustong pahabain ni Mateo ang oras, gusto niyang makita kung sino ang kayang mag-aksaya ng oras. Pero tila walang kaalam-alam si Mateo. Walang tigil pa rin niyang iwinawagayway ang kanyang mga kamao, hindi binigyan si Almazar ng pagkakataong huminga ng malalim. Master Crosswell, huwag ka nang lumaban. Kung magpapatuloy ka pa sa pakikipaglaban, mamamatay ka. Hindi na talaga napigilan ni Jepoy ang panunood at sumigaw sa mga gilid. Haha! Napaka-inosente mo! Sa puntong ito, hahayaan pa ba siyang umalis ng buhay ni City Lord Grant? Pero para mapilitan si City Lord Grant sa ganitong punto, sapat na ang maipagmamalaki niya, sabi ng isa sa mga tagasunod ni Almazar habang tumatawa ng malakas. Tanga! Deathmatch ito! Hanggang sa mamatay ang isang partido, hindi ito titigil. Masyadong minamaliit ng batang ito ang sarili niyang kakayahan para hamanin si City Lord Grant. Wala ring silbi sa kanya kung mamatay siya. Dahil matatalo na si Mateo, lahat ay nangutya ng may paghamak sa labis na pagpapahalaga ni Mateo sa sarili niyang lakas. Mula sa simula hanggang ngayon, si Mateo ay palaging nasa sitwasyon ng pagtanggap ng mga pabigat. Walang nakikitang pagkakataong manalo. Bagamat ang lakas ni Mateo ay lumampas sa inaasahan ng lahat, napakalinaw na ang agwat kay Almazar ay napakalaki. Natural lamang na hindi nila natuklasan na simula ngayon, ang ekspresyon ni Almazar ay naging mas seryoso. Ang puwersang ginamit ni Mateo ay lalong lumakas. Ang bawat suntok ay parang isang higanteng martilyo na may dalang napakalaking puwersa ng pagtama. Si Almazar ay talagang may ilang senyales na hindi niya ito kayang tiisin. Bukod pa rito, sa bawat suntok ni Mateo, parang sinusunog ng apoy ang buong katawan ni Almazar. Ang napakalaking puwersa ng pagbangga at ang lakas ng pagkasunog ay nagpahirap sa kanyang buong pagkatao. Bigla na lang nanikip ang mga mata ni Almazar. Ang suntok na ito ni Mateo ay tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Boom! Isang malakas na kalabog lamang ang narinig. Ang katawan ni Almazar ay nabagsak sa lupa na parang bola ng kanyan. Biglang naputol ang mga boses na nanunuya kay Mateo. Hindi makapaniwalang tiningnan nila ang eksenang ito, hindi maintindihan ng kanilang mga utak kahit sandali. Ngayon lang, malinaw na si Almazar ang may ganap na pagkukusa. Bakit siya natalo sa isang kisap mata? 870. Ito. Anong nangyayari dito? Malinaw na pinipigilan ni Almazar ang batang ito. Paano siya biglang naging ganito? Talo ang isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation laban sa isang hindi kilala at walang pangalang second level Heaven Enlightenment Realm. Hindi ka panipaniwala. Ang biglang pagtama ni Almazar ay nagpagulat sa lahat.
Malinaw na napigilan ni Almazar si Mateo ng lubusan, at malapit na siyang matalo. Paano biglang bumaliktad ang takbo ng kwento? Nagpumigla si Almazar na tumayo, mukhang labis na kawawa. Yumuko siya para tingnan ang sarili. Ang magaan na baluti na suot niya kanina ay nasira ni Mateo sa isang suntok lang at tuluyan ang nawalan ng bisa. Nangangahulugan din ito na kung bibigyan siya ni Mateo ng isa pang suntok, tiyak na mamamatay siya. Ang dugtong ng buhay at kamatayan ngayon lang, ang magaan na baluti na ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang magaan na baluti na ito ay nakuha niya sa pamamagitan ng paggastos ng malaking halaga. Ito ay para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na isang suntok lang ang ginamit ni Mateo para mabasag ito. Sa pag-alala sa suntok kanina, may takot pa rin sa puso ni Almazar. Ang magaan na baluti na suot niya ay isang mataas na uri ng profound artifact armor. Nawala na ito ng bisa dahil sa suntok ni Mateo. May isip ng kung gaano kalakas ang suntok ni Mateo kanina. Dapat malaman ng isang tao na ang pagsira ng isang mataas na uri ng profound artifact armor na hindi na maaayos ay mas mahirap kumpara sa pagbali ng espada. Bukod sa baluti, naroon pa rin ang enerhiya ng martial artist na panlaban sa mga depensa. Hindi lamang direktang binasag ni Mateo ang enerhiya ng panlaban sa mga depensa ni Almazar, sinira pa ng natitirang puwersa ang isang mataas na uri ng baluti. Nakakatakot ang suntok na ito. Tumingin si Almazar kay Mateo, ang mga mata nito ay nagpapakita ng matinding takot. Ikaw. Sinusubukan mo talaga ang mga galaw mo sa akin. Sa puntong ito, kung hindi pa rin maintindihan ni Almazar na tinatrato lang siya ni Mateo bilang target para magsanay ng kanyang kakayahan, magiging napakatanga niya. Ang teknik ng kamao ni Mateo ay lalong lumakas sa labanan, lalong naging mahusay, na nagresulta sa pagpapakawala ng nakakatakot na suntok sa likod. Ang lakas ng suntok na iyon ay talagang kayang lipulin ang isang faceless realm martial artist. Second level heaven enlightenment realm at kaya niyang tumawid sa isang major cultivation realm para paksain ang isang faceless realm martial artist. Anong klaseng konsepto ito? Totoo ngang malalakas ang mga martial artist ng Earth Carnage Proclamation, pero noong nasa second level heaven enlightenment na sila, hindi rin posible na magkaroon ng ganito kalaking lakas. Mukhang medyo gaskosan si Mateo sa ere. Ngunit ang kanyang malalaman na katawan ay napakalakas. Ang atake ni Almazar ay hindi nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Walang pakialam na sabi ni Mateo nang marinig niya yon, hindi ka naman ganoon katanga. Dahil sa iyo, sa wakas ay na-master ko na ang Void Dragon Shadow Punch ko. Ang galaw na ito ay ang galaw na pinagsama at nabuo mula sa Void Fire Mark at Dragon Wave. Ang dahilan kung bakit niya pinili si Almazar upang subukan ang galaw ay dahil sapat ang kanyang lakas. Siyempre, si Mateo ay may lakas din para patayin si Almazar sa pamamagitan ng pag-asa sa Asher Deeper Floating Zero Sword. Walang kapantay ang pangit ng ekspresyon ni Almazar, ngunit ang kanyang takot kay Mateo ay umabot sa sukdulan. Ikaw. Ang suntok na iyon ngayon lang, ang laman nito ay ang Scorching Supreme True Intent. Ano? Nagpalitan silang dalawa ng 1,000 galaw, at ang batang iyon pala ay sinusubukan lang ang kanyang mga galaw. Nakakatakot. Ang maglakas loob na gumamit ng isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation para subukan ang mga galaw ng isang tao. Gaano ba katibay ang loob ng lalaking ito? Ano ang sinabi ni Almazar ngayon lang? Nakakapasong tunay na layunin. Ito. Hindi ba tiyan ang tunay na layunin na tanging ang Spirit Bristle Divine King lamang ang makakaintindi? Ang batang ito, paano niya nagawa iyon? Natigilan ng mga nakapalibot na martial artist sa pag-uusap ni Mateo at Almazar. Dati pa nga nilang inakala na hindi kayang tiisin ni Mateo ang kahit isang suntok. Hindi nila inaasahan na hindi talaga binibigyang halaga ni Mateo si Almazar. Para maglakas loob na gumamit ng isang eksperto sa Earth Carnage Proclamation para subukan ang mga galaw, dapat ay may lubos na kumpiyansa si Mateo. Kahit hindi niya gamitin ang bagong bihas galaw na iyon, may kakayahan pa rin si Mateo na patayin si Almazar. Gayunpaman, si Mateo ay isa lamang second level heaven enlightenment. Habang nakatingin kay Almazar, walang pakialam na sinabi ni Mateo, mabuti na lang at may mga ideya ka na. Ngayon, pwede na kitang pauwiin. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Mateo, planong lipulin si Almazar sa isang suntok lang. Teka lang.
Kung maglalakas loob kang patayin ako, siguradong patay na rin ang batang yan. Ayaw mo ba siyang iligtas? Gusto kong makita kung paano mo siya ililigtas. Sabi ni Almazar nang may malamig na ngiti. Matagal nang malinaw na tinatanong ni Almazar ang relasyon ni Mateo sa mag-asawang Jepoy. Ang pagdukot kay Marlon ay orihinal na ginawa upang mangikil ng malaking halaga mula kay Jepoy. Ngunit hindi niya inaasahan na sa huli, ito pala ang naging kanyang anting-anting na panlaban. Dahil dito, labis na natuwa si Almazar sa kanyang sarili. Dahil nandito si Marlon, siguradong hindi maglalakas loob si Mateo na kumilos. Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ng mag-asawang Jepoy habang galit na pinagalitan, Almazar, ikaw. Walang hiya. Tumawa ng malakas si Almazar at sinabing, hahaha. Walang hiya. Ang mananalo ay magiging hari at ang matatalo ay magiging tulisan. Ang walang hiya, sa terminong ito, ay hindi naaangkop sa Chaotic Devil Sea. Naku, dahil gusto mo ang absolute kill token, naghanda ka na ba para lumubog? Gusto mo ba ang sarili mong buhay o ang buhay ng batang babaeng iyon? Pumili ka ng isa para sa iyong sarili. Bumagsak si Mateo sa lupa at tumingin kay Almazar nang may kaawa-awang ngiti habang sinasabing, kung gusto kitang patayin, walang makakapidyaw sa akin. Naakit si Almazar sa kahangahangang momentum ni Mateo at hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabi, wala ka na bang pakialam sa buhay at kamatayan ng batang babaeng iyon? Ngumiti si Mateo at itinuro ang mga tao habang sinasabing, siya ba ang batang babaeng tinutukoy mo? Habang sinusundan ang direksyong itinuro ni Mateo at nakatingin sa itaas, hindi maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Almazar. Nanghina ang kanyang mga binti, at bumagsak ang buong katawan niya sa lupa. Ito. Paano ito posible? Sa gitna ng karamihan, may isang binata na karga ang isang batang babae. Sino kaya ang batang babaeng iyon kundi si Marlon? Nang makita ng mag-asawang Jepoy si Marlon, hindi nila napigil ang kuskusin ang kanilang mga mata habang nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Marlon. Ama. Ina. Binuhat ni Marlon ang nag-aalab na si Marlon at lumapit sa mag-asawang Jepoy, at ibinalik niya ito kay Sabina. Bumuhos ang luha ng mag-asawa. Marlon, kasalanan lahat ng ito ni na tatay at nanay kung bakit kayo nagdusa. Mapait na umiyak ang pamilyang may 3 miyembro sa balikat ng isa't isa. Putok. Hindi nagatubili si Mateo at tinapos si Almazar ng maayos at maayos. Dahil wala na ang huling pananggalang na anting-anting, hindi na nakapag-ipon pa ng lakas ng loob si Almazar para lumaban. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan. Isang token ang lumipad papunta sa kanyang kamay mula sa bangkay ni Almazar. Sa sandaling nasalo na ito, isang nagwawala at pumapatay na chi ang sumulpot mula sa harapan. Isang pulang salitang patay, ang nakasulat sa token. Ang token na ito ay ang absolute kill token. Gamit ito, makakapasok si Mateo sa slaughter steps at magsisimula ng isang paglalakbay na puno ng dugo at pagpatay. Tumutulo ang dugo bilang pagkilala sa isang Panginoon, isang pagsabog ng napakalakas na killing chi ang pumasok sa katawan ni Mateo, sinalakay ang dagat ng kamalayan ni Mateo. Sa isang iglap, para bang si Mateo ay nahulog sa walang katapusang pagpatay. Mayroon talaga siyang gustong patayin ang lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, pumasok si Mateo sa Heart-like Monolith Heart Realm. Agad nitong pinigilan ang pag-atake ng intensyong pumatay. Paano matatalo ng isang simpleng intensyong pumatay ang puso ni Mateo na parang monolith? Sa sandaling ito, bawat kilos ni Mateo ay pinagmamasdan ng mabuti ng lahat. Nang makita ng lahat na tumulo ang dugo niya bilang pagkilala sa isang master, lahat sila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Ang absolute kill token ay naglalaman ng matinding hanggaring pumatay. Sa isang aksidente lang ay maaaring maging makinang pamatay ang isang martial artist. Kapag nakuha ng mga ordinaryong tao ang absolute kill token na ito, lahat sila ay makakahanap ng lugar na walang sinuman para pumasok sa isang liblib na lugar. Sino ang magiging mayabang tulad ni Mateo? Pero kitang-kita nilang sandali lang na namumula ang mga mata ni Mateo, at saka lang ito bumalik sa dati nitong anyo. Ang bagong akyat na Panginoon ng lungsod na ito ay masyadong nakakatakot.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.